Siya ang pinakamahina na adventurer na natigil sa unang palapag ng piitan, ngunit pagkatapos talunin ng 10,000 slime, nakahanap siya ng isang napakabihirang card, na tumatawag sa pinakamalakas na tagapaglingkod. Nagsimula ang kwento sa isang batang lalaki na nagngangalang Kado, habang nakaharap siya sa isang putik. Bumaling ito sa kanya, ngunit ginagamit niya ang kanyang spray ng pamatay ng bug upang maalis ito, at tila ipinagmamalaki niya ang kanyang tagumpay. Nalaman namin na siya ay nasa piitan sa loob ng 2 taon, ngunit siya pa rin ang may pinakamababang katayuan dahil maaari lamang niyang patayin ang mga putik sa unang palapag. Nagawa niyang manghuli ng 9,999 sa kanila, at gusto niyang tapusin ang kanyang araw sa pamamagitan ng pag-abot sa 10,000, kaya mas malalim siyang tumungo sa piitan, kung saan nakatagpo siya ng gininto ang putik, at dumiretso siya dito, gamit ang kanyang spray para umatake. Ngunit umiwas ito, kaya't inilabas niya ang kanyang spray gun, na ginagamit niya upang tapusin ito. Ngunit nagulat siya na hindi siya nag-level up kahit na nakapatay siya ng isang bihirang slime, kaya nagpasya siyang kunin ang magic core nito, umaasa na magiging sulit ito. Habang papalapit siya sa putik, napagtanto niyang nalaglag nito ang isang servant card, ngunit kinalma niya ang sarili at tinitingnan ang mga estatistika nito, na nagpapatunay sa kanyang hinala. Linggo-linggo siya sa paligid kung mag-isa lang siya, dahil ayaw niyang may kumuha ng card sa kanya. Hinahanap niya kung anong uri ng card ito, at napagtanto niyang walang impormasyong available sa database. Ngunit nakita niya na ito ay isang Valkyrie card, at alam niyang itinuturing sila bilang mga demigod sa mitolohiya, kaya iniisip niya kung ito ay isang bihirang card. Nakatagpo siya ng isang grupo ng mga explorer, at sinubukan niyang batiin sila, ngunit hindi siya pinansin ng mga ito, at nais niyang magkaroon siya ng mas mahusay na kagamitan upang maging katulad nila. Kaya naisip niyang ibenta ang card sa mataas na presyo, iniisip na mabibili niya ang lahat ng gusto niya. Binabayaran siya ng receptionist na si Hitsugeo ng 1,500 yen para sa 3 slime core, at bago siya umalis, tinanong niya siya kung magkano ang halaga ng isang angel-type servant card. Kaya't inihayag niya na nagbibenta ito ng higit sa 1 bilyong yen, at hindi siya makapaniwala kung gaano ito kahalaga. Naabutan niya ang kanyang mga kaibigan na sina Shinji at Hayako, na binanggit na mayroon din silang mga Explorer Pass, na nagpapahintulot sa kanila na makapasok sa mga lugar ng atraksyon ng libre. Tinanong nila siya kung nasa level 3 pa siya, at sinabi niya sa kanila na pumapatay lang siya ng mga slime, kaya hindi na siya mag-level up sa lalong madaling panahon. Nagtataka siya kung bakit hindi sila bumabalik sa piitan, kaya ipinaalala nila sa kanya ang tungkol sa unang pagpunta nila sa ikalawang palapag, kung saan nakatagpo nila ang kanilang unang duwende. Akala nila madali nila itong matatalo, ngunit sa huli ay nawasak sila, at kinailangan nilang gumamit ng mga geuma upang pagalingin ang kanilang sarili, ngunit nagpasya silang sumuko pagkatapos ng insidente. Nagulat sila na 2 taon na siyang nanghuhuli ng mga slime, at hindi pa rin ito naiinip, kaya iniisip nila kung ano ang nagtutulak sa kanya para gawin ito, ngunit mayroon daw siyang mga dahilan. Umuwi siya, kung saan nag-aalala ang kanyang mga magulang na maaaring maapektuhan ang kanyang pag-aaral dahil sa kanyang trabaho, ngunit tinitiyak niyang ayos lang siya. Habang naliligo siya, naisip niyang gamitin ang card, iniisip na magbibigay ito sa kanya ng kapangyarihang tuklasin ang mas malalalim na antas ng piitan, ngunit alam niyang mabibili niya ang lahat ng gusto niya kung ibebenta lang niya ito. Kinabukasan, nakasalubong niya ang isang kaklase na nagngangalang Kasura, at sabay silang naglalakad papuntang paaralan. Binanggit niya na nakita niya itong late na nakauwi, at nagtataka kung saan siya nagpunta, ngunit nagsisinungaling siya, na sinasabing ginalugad niya ang lungsod kasama ang kanyang mga kaibigan. Nadatnan nila sina Shinji at Hayako, ngunit mabilis niyang hinayla ang mga ito sa tabi, at hiniling sa kanila na takpan siya, dahil ayaw niyang malaman nito na pupunta siya sa piitan. Tinanong niya sila kung ano ang ginawa nila noong nakaraang araw, ngunit nang ang tatlo ay magbigay ng ibang sagot, nagsimula siyang isipin na pumunta si Kado sa piitan, ngunit tiniyak niya sa kanya na hindi ito ang kaso. Sa kanilang klase, tinanong ni Kado ang kanyang mga kaibigan kung ano ang kanilang gagawin kung makakita sila ng isang bihirang servant card, ngunit sinabi nila sa kanya na maaari lamang ipatawag ang mga katulong sa piitan, sa pag-aakalang hindi ito kapaki-pakinabang, kaya ang pinakamagandang opsyon ay ibenta ito, dahil sila ay nagkakahalaga ng isang kapalaran. Isinasaalang-alang niya ang kanilang payo, ngunit sinabi nila sa kanya na huwag mag-alala, sa pag-aakalang wala siyang servant card, dahil napakabihirang nito. Alam niyang tama ang mga ito, dahil kapag ipinatawag niya ang utusan, hindi na niya maibibenta ang card, ngunit gusto niyang lumakas. Kaya tumungo siya sa piitan kung saan ginagamit niya ang card, at isang napakalaking anghel ang lumitaw sa harap niya. Naghahanda itong sunggaban siya, ngunit bigla siyang nawala,
at naging isang batang babae na nagpakilala bilang Sylphie. Sa palagay niya ay mukhang mahina ito, kaya't agad niyang pinagsisihan ang kanyang desisyon, iniisip na nawalan siya ng pagkakataong maging isang bilyonaryo. Iniisip niya kung may mali sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na okay lang siya, at isinama siya nito upang manghuli ng mga halimaw. Agad niyang naramdaman ang putik, at dinala niya siya dito. Papatayin na niya ito gamit ang kanyang spray, ngunit hiniling niya sa kanya na alagaan ito, dahil gusto niyang makita ang kanyang kapangyarihan, kaya't inatake niya ito ng kanyang banal na kidlat, na hindi siya nakaimik, at napagtanto niyang mayroon siyang 170 labanan puntos, na nangangahulugang 17 beses na mas malakas siya kaysa sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nagugutom siya, at napagtanto niya na gusto niyang kainin ang core ng putik, kaya pinakain niya ito sa kanya. Nakakaramdam siya ng mas maraming slimes, at malapit ng talunin ang mga ito, ngunit pinigilan siya nito, sa pag-aakalang hindi siya kikita, dahil kinakain niya ang mga core nito pagkatapos niyang patayin ang mga ito. Ngunit nakaisip siya ng ideya, at hiniling sa kanya na ipakita sa kanya kung nasaan sila, para mapatay niya sila gamit ang kanyang spray. Sa wakas ay nag-level up siya, at natutunan niya ang isang kasanayan na tinatawag na Slime Slayer, na nagpapataas ng lahat ng kanyang istatistika ng 50% kapag nakikipaglaban siya sa mga slime, ngunit sa palagay niya ay hindi ito kapaki-pakinabang. Sinusubukang pasayahin siya ni Sylphie, na sinasabi sa kanya na mahusay siya, dahil sa wakas ay natutunan niya ang isang kasanayan, at ito ay nagpapaluha sa kanya. Uuwi na siya, ngunit ipinangako niyang tatawagan siyang muli sa lalong madaling panahon, at inutusan niya itong bumalik sa card. Bumisita siya kay Hitsugaya, na nagulat nang makita ang dami ng mga core na mayroon siya, na sinasabi sa kanya na ito ay isang record para sa pinakamaraming slime na hinuhuli sa isang araw, at ipinakita niya na ang mga ito ay nagkakahalaga ng 15,000 yen. Sa gabi, iniisip ni Kado kung gaano kalakas si Sylphie, at naisip niya na sa tulong nito, makakaakyat siya sa ikalawang antas, ngunit nag-aalala siyang humarap sa isang duwende. Habang siya ay natutulog, nanaginip siya tungkol sa isang bayani na nagngangalang Kapitan Katsuragi, na pumasok sa mga piitan upang ibunyag ang misteryo nito, at pinuri siya ng lahat dahil sa kanyang katapangan at karunungan. Kinabukasan, tumungo si Kado sa ikalawang palapag kasama si Sylphie, umaasang malaman kung ano talaga ang mga piitan, at maging isang bayani tulad ni Kapitan Katsuragi. Ngunit bigla siyang nanginig, kaya't nag-iisip si Sylphie kung may mali sa kanya, ngunit sinisiguro niyang ayos lang siya. Hinawakan niya ang kamay nito, at nakakatulong ito sa kanya na kumalma, kaya nagpasalamat siya sa kanya. Naalala niya ang oras na pumunta siya sa ikalawang palapag 2 taon na ang nakakaraan, ngunit bigla niyang naramdaman ang isang duwende sa malapit. Kaya nagsimula siyang tumakas, ngunit naalala niya si Kapitan Katsuragi, alam niyang hindi siya magiging bayani kung kulang siya ng lakas ng loob. Sinimulan niyang sampilan ang kanyang sarili, na ikinalito ni Sylphie, ngunit sinabi niya sa kanya na pinapalakas lang niya ang kanyang sarili. Pupuslit sila sa duwende, at hiniling ni Kado kay Sylphie na talunin ito, dahil wala siyang lakas ng loob na harapin ito. Kaya't naghahanda siyang gamitin ang kanyang banal na kidlat, ngunit nagbago ang isip ni Kado, na gustong talunin ito mismo. Ngunit ang kanyang mga binti ay nagsimulang manginig, at sinabi niya sa kanya na tulungan siya kung mukhang siya ay nasa problema. Siya ay humarap sa duwende, ngunit siya ay nakaligtaan, at ito ay naniningil sa kanya, kaya ginamit niya ang kanyang kalasag upang ipagtanggol ang kanyang sarili, itulak ito pabalik. Siya ay kumuha ng isa pang indayog, ngunit ito ay namamahala sa pag-alis ng sandata sa kanya, at ito ay hamampas sa kanya, ngunit ginamit niya ang kanyang spray upang bulagin ito. Kinukuha niya ang kanyang espada, at naghahanda siyang ihatid ang pangwakas na suntok, ngunit natapilok siya sa isang bato. Ngunit natapos niyang sinaksak ang duwende ng hindi sinasadya, na nagpapahintulot sa kanya na manalo sa laban. Malapit na siyang umiyak, at sinabi sa kanya ni Sylphie na kamangha-mangha siya, ngunit sa palagay niya ay dapat siyang tumulong sa susunod. Nag-level up siya, at nagulat na walang nagawa ang pagpatay ng 1,000 slime, ngunit ang pagkatalo lang ng isang goblin ay nakapag-level up na siya. Natutunan niya ang isang bagong kasanayan na tinatawag na Goblin Slayer, na ibinibigay sa mga nagtagumpay sa kanilang takot sa mga duwende, at tinatalo ang isa sa kanilang sarili. Pinapataas nito ang kanyang stats ng 10% kapag nakikipaglaban sa isang duwende, ngunit ito ay pansamantalang kasanayan lamang, dahil siya ay naging maswerte sa laban. Nagsisimula silang manghuli ng mas maraming duwende, at patuloy na tumataas ang mga istatistika ni Kado. Nagtataka siya kung may alam ba si Sylphie tungkol sa piitan, ngunit ipinaliwanag niya na hindi niya alam. Ang tanging alam lang niya ay dapat siyang maging kapaki-pakinabang sa kanyang Panginoon. Bumalik si Kado kay Hitsugaya, na nagulat nang makita ang mga core ng goblin,
at humanga siya na nakakolekta siya ng 4 na core sa kanyang unang pagsubok. Kinabukasan, ginigising siya ng nanay ni Keido, ngunit pagod na pagod siya kaya hindi siya makagalaw, at sinabihan siya nito na huwag magtrabaho ng husto. Nakipagkita siya kay Kasuro, na nag-iisip na nagpunta siya sa isang piitan, dahil masakit ang kanyang katawan, ngunit itinanggi niya ito. Sinabi sa kanya na nagsimula siyang magsanay tulad ng isang bodybuilder, dahil gusto niyang magkaroon ng kalamnan, ngunit sinabi niya sa kanya na ang hitsura ay hindi bagay sa kanya. Sa paaralan, sinabi niya sa kanyang mga kaibigan na nagsimula na siyang manghuli ng mga duwende, at nagulat sila na natalo niya ang isa. Naiinis siya na pinagdudahan siya ng mga ito, ngunit binanggit niya na mas may tiwala siya ngayon sa kanyang mga kakayahan, kaya mas lalo siyang lalapit sa piitan. Patuloy na nangangaso si Keido ng mga goblins, at naabot niya ang level 10, ngunit nagulat siya kung gaano nito nadagdagan ang kanyang mga estatistika. Nakakuha siya ng bagong kasanayan na tinatawag na God's Blessing, na ibinibigay sa mga mahal ng mga Diyos, at pinapataas nito ang boost sa kanyang mga estatistika sa tuwing siya ay tumataas, depende sa kung gaano siya kamahal ng mga Diyos. Masaya siya na sa wakas ay nakuha na niya ang isang overpowered na kasanayan, at bigla siyang nagsimulang yumuko kay Sylphie, dahil naniniwala siyang ang kasanayan ay nauugnay sa kanya. Hinawakan niya ang kamay nito, sinasabing natutuwa siyang nakilala niya ito, at masaya siyang magkaroon ng isang Panginoon na nagmamalasakit sa kanya. Nakatagpo sila ng isang kumikinang na balangkas, at iniisip ni Keido na apektado ito ng pagpapala ng kanyang Diyos. Lumilikha si Sylphie ng isang hadlang, at sinubukan ng balangkas na umatake, ngunit pinipigilan ito ng hadlang na maabot sila. Ginagamit niya ang kanyang bagong sandata para tamaan ang balangkas, ngunit mukhang hindi ito nagdudulot ng anumang pinsala, at nagulat siya sa kung gaano ito katibay. Sinabihan niya si Sylphie na gamitin ang kanyang Divine Lightning, kaya ginamit niya ito, at nagawa niyang talunin ang skeleton, ngunit isang core lang ang nahuhulog nito, kaya nadismaya siya, dahil naisip niyang maghuhulog ito ng isang bihirang item. Sinabi niya sa kanya na siya ay nagugutom, at napagtanto niya na ang core ay pula. Iniisip na ito ay maaaring bihira, ngunit nagpasya siyang pakainin pa rin ito sa kanya. Pagkatapos noon, tinanong ni Keido si Hitsugaya tungkol sa halaga ng core, ngunit nabigla siya nang banggitin ito na nagkakahalaga ito ng higit sa 2 milyong yen. Napansin niyang nagagalit siya, napagtantong nawalan siya ng pulang core, ngunit sinabihan siya nito na huwag sumuko, dahil baka makakita siya ng isa pang kumikinang na balangkas. Sa gabi, hindi mapigilan ni Keido na isipin ang perang nawala sa kanya, ngunit sa tingin niya ay karapat-dapat si Sylphie ng gantimpala, dahil tinutulungan siya nito. Alam niyang isa lang siyang nobody bago niya ito nakilala, pero mas naging matatag siya salamat sa kanya. Sa tingin niya ay handa na siyang pumasok sa ikatlong palapag, ngunit nag-aalala siya na baka atakihin siya ng mga halimaw ng pangkat-pangkat. Kinabukasan, sinabi niya kay Sylphie na lalaban siya ng mag-isa saglit, na nagpaisip sa kanya kung may nagawa ba siyang mali, tinanong siya kung hindi na niya ito kailangan. Ngunit pinatahimik niya ito, at ipinaliwanag na pinaplano niyang pumasok sa ikatlong palapag, ngunit ayaw niyang maging ganap na umaasa sa kanya, kaya gusto niyang lumakas. Sinabi niya sa kanya na nagtitiwala siya sa kanya, at tinitingnan siya bilang kanyang nakababatang kapatid na babae sa halip na isang utusan, kaya sa palagay niya ay mapalad siya na magkaroon siya ng kanyang Panginoon. Biglang lumitaw ang isang duwende, at hiniling niya sa kanya na hayaan siyang alagaan ito, ngunit sa huli ay nasugatan siya. Si Keido ay bumili ng potion kay Hitsugaya, ngunit ito ay hindi kapani-pani walang mahal, kaya siya ay nasira. Ngunit alam niya na upang maabot ang ikatlong palapag, kailangan niyang kumuha ng mga bagong kagamitan at mag-stock ng mga magic core para makakain ni Sylphie. Kinabukasan, pumunta siya sa unang palapag upang manghuli ng mga slime, at habang sinasabi niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol sa kanyang plano, narinig siya ni Kasura, ngunit nagawa niyang kumbansihin siya na iba ang pinag-uusapan nila. Nagawa niyang mangolekta ng isang grupo ng mga core, at naghahanda na pumasok sa ikatlong palapag, ngunit biglang naramdaman ni Sylphie ang isang pilak na putik. Inatake niya ito gamit ang kanyang spray gun, at sinubukan nitong tumakas, ngunit pinatay ito ni Sylphie gamit ang kanyang banal na kidlat. Ibinaba nito ang isang Devil Class Servant card, at iniisip niya kung dapat ba niya itong gamitin, ngunit gusto niyang palaging may Diyos at demonyo sa tabi niya. Kaya't nagpasya siyang gamitin ito, at isang batang babae na nagngangalang Lythria ang lumitaw sa harap niya. Dismayado si Keido, dahil hindi siya katulad ng larawan sa kanyang card, at sa palagay niya ay masyado itong tanga para maging amo niya. Natakot si Sylphie sa kanya, kaya nagtago siya sa likod niya, at sinabihan siyang igalang ang kanilang Panginoon, ngunit ipinaliwanag ni Lythria na hindi niya sinasaktan ang mga ito, na nagsasabing siya ay kumikilos na parang demonyo.
Binanggit niya na nagugutom siya, ngunit sinabi niya sa kanya na wala pa siyang ginagawa. At naramdaman ni Sylvie ang isang putik sa malapit, kaya sinabihan siya ni Lysia na pakainin siya pagkatapos niyang maalis ito. Ipinatawag niya ang kanyang sibat at ginamit ito upang bumaril ng bowl ang apoy, na nagdudulot ng napakalaking pagsabog, ngunit sa palagay niya ay inaasahan mula sa kanya ang ganitong uri ng kapangyarihan, dahil mayroon siyang 130 battle point. Ibinigay niya sa kanya ang magic core na nalaglag nito, at kinakain niya ito, ngunit humihingi siya ng higit pa. Tinanggihan niya ang kanyang kahilingan, kaya tumawag siya ng mura, ngunit sinabi niya sa kanya na gamitin ang kanyang kinakaing unti-unting hininga, at naiinis siya na gusto niyang gumawa siya ng higit pa, ngunit ipinangako niyang bibigyan siya ng isa pang core. Nakatagpo sila ng isang duwende, at ginamit niya ang kanyang kinakaing unti-unting hininga, na agad na tinutunaw ang duwende, ngunit natakot ang lahat sa kung gaano katakot ang kanyang pag-atake. Kinain niya ang ubod, at nakita niyang mas masarap ito kaysa sa nalaglag ng putik, kaya gusto niyang pumunta ng mas malalim sa piitan, ngunit pinigilan siya ni Kaido, sinabing kailangan niyang kumuha ng bagong kagamitan bago sila pumasok sa ikatlong palapag, at naisip niya, baka pagod na siya. Ngunit gusto pa rin niyang pumunta sa piitan, kaya sinabi sa kanya ni Sylvie na sinasabi lang niya ito dahil nagmamalasakit siya sa kanya, at nagpasya siyang maghintay hanggang bukas. Kinabukasan, tumungo sila sa ikatlong palapag, at ipinahayag ni Kaido na bumili siya ng isang mamahaling pana, ngunit sinabi sa kanya ni Lysia na ang kalidad ng isang sandata ay hindi nakasalalay sa presyo nito. Nakakita sila ng dalawang impyernong aso, at binaril niya ang mga ito gamit ang kanyang pana, ngunit nakaligtaan niya, at sinimulan nila siyang paniningil. Kaya gumawa si Sylvie ng hadlang, habang tinatangay sila ni Lysia. Ibinigay niya sa kanya ang isa sa mga core bilang gantimpala, ngunit gusto niya pareho, dahil natalo niya ang dalawang impyernong aso. Ngunit tumanggi siya, nangako na bibigyan siya ng higit pa pagkatapos nilang talunin ang iba pang mga kaaway, at nagbanta siya na ipadala siya sa impyerno kung siya ay nagsisinungaling. Inatake sila ng dalawang baboy ramo, at sinubukan silang pasabugan ni Lysia, ngunit ang isa sa kanila ay nakalampas. Nagpasya si Kaido na alagaan ito, kaya nagpaputok siya ng palaso, na tumama sa mata nito, ngunit patuloy pa rin itong sumugod sa kanya. Nat-ambush siya habang nagpanik, at sinubukang tulungan siya ni Sylvie, ngunit nagpaputok siya ng isa pang palaso, na nauwi sa pagtama sa ulo ng baboy ramo, at nagawang patayin ito. Pinupuri siya ni Sylvie, at sinabi sa kanya ni Lysia na nahulog siya dahil nataranta siya, ngunit sinabi niya sa kanya na nabad trip lang siya. Pagkatapos noon, napagtanto ni Kaido na hindi siya kumita, dahil patuloy na hinihingi ni Lysia ang kanyang mga core. Narinig niya ang isang grupo ng mga batang babae na nag-uusap tungkol sa pag-abot sa ika-6 na palapag pagkatapos bumuo ng isang partido, at iniisip niya kung maaabot din niya ito kasama sina Sylvie at Lysia. Sa paaralan, nagtataka ang mga kaibigan ni Kaido kung bakit siya tuwang-tuwa, dahil nag-aalala silang makahanap ng unibersidad, ngunit hindi niya ito pinag-isipan. Narinig sila ni Kasura, at nagtataka kung saang unibersidad siya naglalayo na pasukin, kaya sinabi niya sa kanya na gusto pa rin niyang makasama sa paaralan niya. Sa piitan, nakita namin si Kaido na nangangaso ng mga halimaw, at nang kainin ni Lysia ang lahat ng mga core, tinanong niya si Sylvie kung may bumabagabag sa kanya, ngunit sinabi niya sa kanya na ayos lang siya. Sa bahay, nanonood ng sine si Kaido, kaya naisip niyang mag-aaway sina Sylvie at Lysia, kaya kailangan niyang gumawa ng paraan para pigilan sila. Kinabukasan, napagtanto ni Kasura na hindi nakatulog si Kaido kagabi, kaya iniisip niya kung ano ang bumabagabag sa kanya. Hindi niya masabi rito ang totoong problema niya, kaya binanggit niya na may kilala ang mga kaibigan niya sa dalawang babae na magkasalungat ang personalidad, at mukhang hindi gusto ng mabait ang ibang babae. Humihingi siya ng payo sa kanya kung paano sila magkakagusto sa isa't isa, at sinabihan siya nito na tanungin ang magandang babae kung ano ang nararamdaman niya. Sa piitan, ipinatawag ni Kaido si Sylvie at tinanong kung galit siya kay Lysia, kaya ipinaliwanag niya na noong una ay natakot siya sa kanya, ngunit nagustuhan niya ito. Sa tingin niya ay may bumabagabag sa kanya, dahil kakaiba ang kinikilos nito kamakailan, at gusto niyang maging bukas ito sa kanya, dahil mahalaga ito sa kanya. Kaya't sinabi niya sa kanya ang isang bagay na nakakainis sa kanya, ito ay ang katotohanan na naging mabait siya kay Lysia, at gusto niyang tretuhin siya nito sa parehong paraan. Ipinaliwanag niya na binibigyan niya si Lysia ng mas maraming core para makakain, at mula nang magpakita si Lysia, hindi na niya ito kinakausap, kaya tinitiyak niya sa kanya na gagawin niya ang mga bagay na ito. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, pinuri ni Kaido si Sylvie, ngunit nagseselos ito kay Lysia, at hiniling niya sa kanya na purihin din siya.
Nakatagpo sila ng baboy ramo, at nag-level up si Sylvie pagkatapos niyang talunin ito. Kaya naging masaya siya at binigay niya ang kredito kay Kaido. 3 impyerno ang malapit nang sasalakayin sila, at hiniling niya sa kanya na alagaan sila, dahil gusto niyang makita kung gaano siya naging malakas. Kaya ginagamit niya ang kanyang banal na kidlat, at humanga siya na nagawa niyang talunin silang lahat sa isang iglap. Isang baboy ramo ang sumugod sa kanila, kaya pinuprotektahan niya ang lahat ng may harang, at napagtanto niyang mas tumatagal ito kaysa dati. Tatapusin na ito ni Luceria, ngunit gusto ni Kaido na siya mismo ang gumawa nito, kaya pinyana niya ang baboy ramo. Nagbibigay siya ng 2 magic core kay Sylvie, at wala kay Luceria, dahil wala siyang ginawa sa laban, ngunit hiniling ni Sylvie na bigyan siya ng higit pa, dahil nagugutom pa rin siya. Napagtanto niya na tumaas ang gana nito sa kanyang level, at habang papunta siya kay Hitsugaya, napapansin niya na mas kaunting core ang ibinabalik nito. Bumalik siya sa unang palapag upang manghuli ng mga slime, at gustong tumulong ni Luceria, ngunit pinigilan niya ito, dahil kung tutulungan siya ng mga ito, wala siyang maibentang core. Sinabi sa kanya ni Luceria na hindi niya dapat ipinatawag ang mga ito kung hindi niya hahayaang gumawa sila ng anuman, ngunit binanggit ni Sylvie na naroon sila upang suportahan siya. Sinabi niya sa kanila na ang kanilang suporta ay humihikayat sa kanya, kaya nagpa siya si Luceria na magsaya para sa kanya. Nagulat si Hitsugaya na si Kaido ay nagdadala muli ng mga slime core, dahil akala niya ay pupunta siya sa ika-4 na palapag. Ngunit alam niyang masyadong mahina ang kanyang kagamitan para sa ika-4 na palapag, kaya naghanap siya online ng armor at armas, ngunit nang makakita siya ng suit na gusto niya, laking gulat niya nang makita kung gaano ito kamahal. Kinabukasan, nakahanap sila ng isang espesyal na putik, at sinabi sa kanila ni Kaido na kailangan nilang talunin ito anuman ang mangyari, kaya pinawi ito nina Sylvie at Luceria gamit ang kanilang mga spell. Sa tingin niya ay makakakuha siya ng isa pang servant card, ngunit nagulat siya nang makakita siya ng magic orb. Siya ay nasasabi, dahil ito ay magbibigay daan sa kanya upang matupad ang kanyang pangarap na maging isang wizard, kaya nagpa siya siyang gamitin ito. Binasag niya ang bola, at nakakuha ng bagong water spell, kaya gusto niyang subukan ito sa isang hellhound. Sinabi niya kay Sylvie na lumikha ng isang hadlang sa kanilang paligid, at hiniling kay Luceria na makialam kung hindi niya matalo ang hellhound. Nag-shoot siya ng water ball, at nakuha niya ang isang direktang hit, ngunit wala itong nagawa. Ang hellhound lunges sa kanila, at Luceria natalo ito, ngunit siya ay nabigo sa kung gaano kaina ang kanyang bagong spell, iniisip na dapat niyang ibenta ang magic ball. Sa gabi, tumakbo si Kaido sa Kasura, at pinasalamatan niya ito para sa kanyang payo, dahil nalutas niya ang problema sa pagitan ng 2 babae. Kaya napagtanto niya na nagtatanong ito sa kanya para sa makasariling dahilan, ngunit tinitiyak niya sa kanya na ito ay para sa kanyang mga kaibigan. Nagpasya siyang tawagan ito ng isang araw, ngunit iniisip ni Kaido na may mali tungkol sa kanya. Iniisip kong nagseselos siya na may ibang babae sa buhay niya, ngunit sa tingin niya ay imposible. Bumalik si Kaido sa piitan kung saan siya nagsusumikap sa pagpapabuti ng kanyang water ball, at natutunan niya kung paano baguhin ang hugis nito, ngunit sa huli ay napagod siya, at siya ay bumagsak. Paglabas niya sa piitan, nakasalubong niya ang isang batang babae na nagngangalang Ari, na napagtantong pagod na siya, na nagsasabi sa kanya na mag-ingat. Humingi siya ng paumanhin sa pagkabangga niya, at lumayo siya, dahil napagtanto niyang nagsasanay siya ng husto. Sa tingin ng kanyang kasamang si Miko na siya ay isang weirdo, ngunit sa tingin ng kanyang kaibigan na si Akari ay dapat silang magtrabaho ng kasing hirap niya, kaya nagpasya silang manghuli ng maraming halimaw hanggat maaari. Nakita namin si Kaido sa kanyang silid-aralan, habang pinapagalitan siya ng kanyang guro na natutulog sa kanyang lecture, at sinabi niyang magsasanay siya ng husto, kaya pinagtatawanan siya ng lahat. Tinanong siya ng kanyang mga kaibigan kung bakit siya nagsasanay, kaya sinabi niya sa kanila na sinusubukan niyang pagbutihin ang kanyang water ball, sa pag-aakalang ito ay magiging kapaki-pakinabang sa kanyang mga pagsalakay. Ngunit narinig siya ni Kasura, tinanong siya kung nagsasanay siya sa piitan, kaya tinanggihan niya ito. Sinabi sa kanya na sinusubukan niyang matuto kung paano sumayaw, at pinayuhan siya nito na alagaan ang kanyang sarili. Ginagamit ni Kaido ang kanyang water ball sa isang duwende, tinutulak ito sa bibig nito, at natapos ang duwende ngunit napagtanto niya na siya ay natigil sa level 11, dahil hindi siya nakakakuha ng sapat na karanasan mula sa mga halimaw sa 3 palapag, kaya naisip niya ang tungkol sa patungo sa mas malalim na piitan. Kinabukasan, nakita namin siyang nakasuot ng mamahaling suit na nakita niya online, ngunit sinabi sa kanya ni Luceria na siya ay mukhang isang talunan. Ipinaliwanag niya na pinuprotektahan nito ang kanyang katawan, ngunit manipis ang material, kaya nakakaramdam pa rin siya ng sakit kapag siya ay nataman.
Idinagdag niya na bumili siya ng isang Pulse Aerials, na nagpapataas ng bisa ng kanyang mga spells, sa pag-aakalang ito ay magpapalakas sa kanyang Water Ball, ngunit ipinahayag niya na hindi pa niya ito nasusuri. Narating nila ang ika-4 na palapag, ngunit naramdaman ni Sylphie ang isang mapanganib na halimaw, at lumitaw ang isang higanting ipis. Kaya ang mga batang babae ay nataranta, at sinimulan nila itong pasabugan ng kanilang mga spell, habang ipinaliwanag ni Kado na ang ika-4 na palapag ay puno ng mga unggoy, ngunit napagtanto niya na iniwan nila siya. Nakita namin sila sa ika-5 palapag, at naabutan sila ni Kado, habang sinasabi sa kanya ni Sylphie na natakot sila. Humihingi siya ng paumanhin sa pagmamadali, ngunit sinabi niya sa kanya na hindi siya galit, at sinabi sa kanya na naalis nila ang ika-4 na palapag sa isang iglap. Ibinunyag niya na kinolekta niya ang mga core ng roaches, at pinapakain niya sila, ngunit hindi nila ito gusto. Iniisip na ito ay kakilakilabot na lasa. Nagpasya silang galugarin ng ika-5 palapag, at nakakita siya ng mga halimaw na gawa sa buhangin at putik, kaya binaril niya ang mga ito. Ngunit napagtanto niya na gumagana ang kanyang mga pag-atake dahil immune sila sa pisikal na pinsala. Kaya't humingi siya ng tulong kay Luciria, at ginamit niya ang kanyang apoy ng impyerno upang sunugin sila, dahil napagtanto niya na kailangan niyang umasa sa mga batang babae upang talunin ang mga halimaw sa sahig na iyon. Nagtungo sila ng mas malalim sa piitan, ngunit binanggit ni Sylphie na naramdaman niya ang isang bagay sa likod ng isang pader, kaya sinira niya ito, at napagtanto nila na mayroong isang lihim na daanan. Nagpasya silang suriin ito, habang sinabihan ni Kado ang mga batang babae na mag-ingat, sa pag-aakalang mapanganib ang lugar, ngunit nag-activate si Luciria ng bitag, at tinamaan siya ng arrow, kaya namimilipit siya sa sakit. Pagkatapos niyang gumaling, ipinagpatuloy nila ang kanilang paglalakbay, at nakita nila ang isang napakalaking pinto sa dulo ng daanan, habang binanggit ni Sylphie na nararamdaman niya ang isang malakas na presensya sa loob. Hindi niya ito mabuksan, sa pag-aakalang kailangan nila ng isang bagay upang makapasok, ngunit ginamit ni Sylphie ang kanyang banal na kidlat, na nagbubutas sa pinto, at pumasok sila sa silid, kung saan nakatagpo sila ng 2 boss na halimaw. Nagpasya silang talunin muna ang dambuhala, kaya pinasabog ito ng mga batang babae gamit ang kanilang mga spell, ngunit napagtanto nilang immune ito sa mahika, at ito ay hamampas sa kanila, kaya pinuprotektahan ni Sylphie ang lahat gamit ang kanyang hadlang. Inutusan niya si Luciria na harapin ang putik, at sinimulan niyang barilin ang dambuhala, napagtantong mahina ito sa mga pisikal na pag-atake, ngunit naubusan siya ng mga arrow, at napagtanto niya na si Luciria ay nahihirapan, dahil ang putik ay immune din sa mahika. Kaya ginagamit niya ang kanyang water ball, ngunit bigla itong naging yelo, habang napagtanto niya na ang kanyang Pulse Aerials ay nagpahusay sa kanyang mahika. Inilunsad niya ito sa dambuhala, at napagtanto nilang gumagana ito, ngunit mayroon na lamang siyang 3 shot na natitira, dahil nauubusan na siya ng mana, kaya ginawa niyang mga spike ang mga water ball, at pinupuntirya niya ang ulo ng dambuhala, na nagpapahintulot sa kanya na talunin ito. Ang putik ay malapit nang tumama kay Luciria, ngunit pinoprotektahan niya ito. Sinusubukang pigilan ito, ngunit ang kanyang kalasag ay nagsimulang matuno. Ginamit ni Sylphie ang kanyang banal na sibat, na nagbubutas sa putik, ngunit napagtanto nilang buhay pa ito, kaya naisipan niyang umatras, ngunit naaalala niya si Kapitan Katsuragi, na iniisip na hindi siya magiging bayani kung tumakas siya. Kaya sumingit siya, at sinimulan niya itong atakehin gamit ang kanyang spray, habang pinoprotektahan siya ni Sylphie gamit ang kanyang harang. Inilabas niya ang kanyang mga spray gun, at patuloy siyang nag-spray hanggang sa maging 0 ang kalusugan nito. Nawawala ang putik, kaya nagdiwang ang mga batang babae, ngunit napagtanto nilang nasugatan siya, kaya uminom siya ng Gayuma upang pagalingin ang kanyang sarili. Nag-level up si Luciria, at napagtanto niyang umabot na siya sa level 15, kaya sa tingin niya ay makakasabay niya ang iba pang mga explorer. Sinuri niya ang mga patak ng halimaw, at nakita niya ang isang pulang core, kasama ang isang magic sword, na napagtanto niyang isang bihirang bagay, ngunit nagtataka siya kung bakit ito ay parang kutsilyo sa kusina. Sinubukan niyang ibenta ang pulang core ngunit tinamaan ng isang lalaki na nagtataka kung saan niya ito natagpuan, kaya sinabi niya sa kanya ang tungkol sa nakatagong piitan, at nagpasya siyang magpadala ng isang tao upang mag-imbestiga dito. Ibinunyag niya na nakakita siya ng espesyal na magic core, at hindi alam ang halaga nito, ngunit pumayag siyang bilhin ito sa mataas na presyo. Inaanyayahan niya siya na sumali sa isang paparating na kaganapan, na nagsasabi na ang mga explorer ay bubuo ng mga partido upang siyasatin ang ika-7 palapag, at pumayag siyang lumahok. Bumalik si Kado sa kanyang silid-aralan, kung saan ipinagmalaki niya ang kanyang mga kaibigan, sinabi sa kanila na lilisanin na niya ang ika-6 na palapag, para makasali siya sa kaganapan,
na sinasabing nasa sabik siyang bumuo ng isang party kasama ang iba pang mga explorer. Tinanong sila ni Kasura kung tungkol sa dance party ang pinag-uusapan nila, kaya kinumbinsi nila siya na pinaplano niyang dumalo sa isa, kaya sinabi niya sa kanya na gusto niyang sumali. Dumalo si Kado sa kaganapan, napagtanto na hindi mabilang na mga adventurer ang nagpas siyang lumahok, at nakilala niya ang grupo ni Ari, na iniisip kung sila ang magiging partido niya. Sa isang pagbabalik tanaw, nakita namin na si Kasura ay anak ni Kapitan Katsuragi, habang nakikita niya siya. Nangako siyang babalik ng maaga, sinabing maghahapunan sila ng magkasama, at inaabangan niya ang kanyang pagbabalik. Sa kasalukuyan, nagising si Kasura sa kanyang silid, at umalis siya para sa paaralan, iniisip kong nagsasanay muli si Kado. Ang mga explorer ay pumila para sa kaganapan, at nakita namin si Kado kasama ang grupo ni Ari, habang nag-activate ang transfer gate, na nagpapadala sa kanila sa ika-6 na palapag. Natutuwa siyang lahat ay nakarating, na inihayag na siya ay kinakabahan, dahil hindi siya madalas na gumagamit ng mga gate ng paglipat, at sinabi sa kanya ng mga batang babae na hindi sila naiiba, na nagsasabi na sila ay nag-aalala na maaaring may mangyari. Itinuro sila ng isang lalaki sa ika-7 palapag, sinabing ang kaganapan ay naka-schedule para sa 3 oras, at nakakita sila ng isang convenience store, kaya nagpasya silang bilhin ang lahat ng kailangan nila. Napagtanto ni Mika na may load ang bag ni Kado, at nagtataka siya kung paano nagagawa ng mga batang babae na dalhin ang kanilang mga gamit, kaya ipinakita nila sa kanya ang kanilang mga magic bag, ngunit hindi siya makapaniwala na mayroon silang lahat, alam na ito ay hindi kapani-pani walang mahal. Kaya't ibinunyag nila na binili ito ng kanilang mga magulang para sa kanila, at napagtanto niyang mula sila sa mayayamang pamilya. Binanggit ni Ari na mukhang mahusay siya sa gamit, at ipinaliwanag niya na pinaghirapan niyang bilhin ang lahat ng kailangan niya. Ngunit sinabi sa kanya ni Miko na mukhang kakaiba ang kanyang suit, ngunit sinabi sa kanya ni Ari na siya ay bastos. Narating nila ang ika-7 palapag, habang isiniwalat ni Miko na ito ay puno ng mga golem, at nakatagpo sila ng isang grupo ng mga tagapag-alaga. Binati sila ng pinuno ng grupo, alam niyang sasali sila sa kaganapan, kaya't binati niya ang mga ito ng magandang kapalaran. Alam ni Hakari na pinananatiling malinis ng mga tagapag-alaga ang piitan, at natutuwa siyang ginagawa nila ang kanilang mga trabaho. Tinanong ni Kado ang lahat tungkol sa kanilang mga antas, sinabing siya ay nasa level 16, kaya ipinahayag ni Ari na siya ay 2 antas na mas mataas kaysa sa kanya, at ang kanyang mga kaibigan ay nasa level 15 pa rin, ngunit ipinaliwanag ni Mika na si Hakari ay may hindi kapani-pani walang dami ng mana. Biglang lumitaw ang isang batong golem, kaya sumugod si Ari, at nagawa niyang madaig ito, hiniwa ito sa kalahati. Umanga si Kado, ngunit nakakita sila ng isang bronze golem na papalapit, kaya gumamit si Hakari ng spell na tinatawag na Earthwave para hindi ito makakilos, habang tinatawag ni Mika ang kanyang katulong na si Snatch, na nagsimulang kumamo sa golem. Naglunsad si Hakari ng Firebolt, na sumunog sa golem habang si Ari ay naghahatid ng pangwakas na suntok, na binabawasan ang kalusugan nito sa 0. Sinabi ni Kado sa mga batang babae na kamangha-mangha sila, ngunit isang iron golem ang lumitaw sa likuran nila, at naghahanda itong basagin si Hakari, ngunit pinoprotektahan siya ni Ari, at buong lakas niya itong hinampas, ngunit napagtanto niya na masyadong matigas ang baluti nito. Ginagamit ni Hakari ang kanyang Firebolt, ngunit napigilan ito ng golem, at inutusan ni Mika si Snatch na lumaban, ngunit gumagana ang kanyang mga pag-atake, at sa huli ay natamon siya. Naisip ni Kado na tawagan sina Sylphie at Lysria, ngunit ibinaba niya ang kanyang magic sword, at nalaman namin na tiningnan niya ito, kaya alam niyang nagdudulot ito ng pinsalang naiisip niya kapag naatake siya. Sa palagay niya ay magagamit niya ito upang talunin ang golem, kaya sinabi niya kay Hakari na gamitin ang kanyang Earthwave, at siya ay nag-spell, habang siya ay tumatakbo sa golem, sinasaksak ito mula sa likuran. Iniisip niya na ang espada ay may kapangyarihan ni Sharit, at bigla itong nawala, dahil napagtanto niya na nagawa niyang talunin ito. Pagkatapos ng kaganapan, nakita namin si Kado kasama ang mga batang babae, na humanga na nagawa niyang talunin ang golem gamit ang kanyang magic sword. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa mga kakayahan nito, na sinasabing nakuha niya ito sa pamamagitan ng pagkatalo sa isang halimaw, at sa palagay niya ay kahanga-hanga si Snatch, na sinasabi kay Mika na hindi pa siya nakakita ng katulad niya sa mga pelikula. Kaya't inihayag niya na ang mga tagapaglingkod ay hindi nagpapakita sa camera, at sa palagay niya ay ipinapaliwanag nito kung bakit hindi alam ng guild ang tungkol kay Sylphie at Lysria. Tinanong niya ito kung inilihim niya si Snatch, ngunit ipinaliwanag niya na nakuha niya siya sa isang auction, at inirehistro siya sa guild, kaya alam ng lahat ang tungkol sa kanya. Tinanong ni Ari si Kado kung gusto niyang sumali muli sa kanilang party,
dahil plano nilang makarating sa susunod na transfer gate, na matatagpuan sa ika-11 palapag. Sa palagay niya ay hindi siya sapat na sumama sa kanila, dahil walang espesyal sa kanya, ngunit sinasabi nila sa kanya na hindi ito mahalaga, dahil gusto nilang kasama siya, at tinanong nila siya kung wala siyang party. Kaya't sinabi niya sa kanila na hindi siya nakikipagtulungan sa ibang mga explorer, ngunit mayroon siyang Diyos at demonyo sa kanyang tabi, at wala silang ideya kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Naisip niyang ilihim ang kanyang mga katulong, dahil natatakot siyang isipin ng lahat na siya ay isang kilabot dahil napakabata nila. Ipinaliwanag niya na kailangan niya ng oras upang isipin ito, dahil kailangan niyang makipag-usap sa isang tao tungkol sa pagsali sa kanila, at napagtanto nilang komplikado ang kanyang sitwasyon, kaya sinabihan siya ni Ari na maglaan ng oras. Pagkatapos nito, isinuot niya ang kanyang contact lens, na nagpapahintulot sa kanya na makita ang mga estatistika ng lahat ng bagay sa paligid niya, at bumalik siya sa piitan, kung saan ipinatawag niya sina Sylvie at Lysria, ngunit mukhang nababalisa sila, dahil hindi niya sila tinawag sa angkaraniwang oras, kaya ipinaliwanag niya na siya ay may abalang schedule. Sinabi niya sa kanila ang tungkol sa grupo ni Ari, ngunit sa tingin nila ay hindi niya kailangan na sumama sa kanya, dahil mayroon na siya. Nakita namin si Kado kasama si Kasura, na nagtanong sa kanya kung libre siya sa Sabado, dahil gusto nitong sumama sa kanya sa pamimili, at pumayag itong makipag-spend sa kanya. Nakilala niya ang kanyang kaibigan, at nagsimula siyang maglakad kasama niya, habang binabati siya ni Shinji at Hayako sa pakikipag-date sa kanya, ngunit ipinaliwanag niya na magsasama-sama lang silang mamili, at tinanong siya ng kanyang mga kaibigan tungkol sa kaganapan, kaya siya sinabi sa kanila na sumali siya sa isang party kasama ang 3 babae, na halos kasing edad niya. Kaya sa tingin nila ay kahanga-hanga ang pagiging isang explorer, at isinasaalang-alang nilang bumalik sa piitan. Nakikita namin sina Kasura at Kado sa isang mall, kung saan nakakita sila ng ad tungkol sa mga magic core, at napagtanto ni Kasura na nakikinig dito si Kado, kaya sa tingin niya ay interesado siya sa mga piitan, ngunit sinabi niya sa kanya na huwag isipin ang tungkol dito sa araw na iyon. Tinanong niya siya tungkol sa huling pagkakataon na lumabas sila ng magkasama, at naalala niya na naging masaya sila ng kanyang ama noong maliliit pa sila. Sinusubukan niya ang mga damit na gusto niyang bilhin, humihingi ng opinyon sa kanya, ngunit patuloy lang nitong sinasabi sa kanya na maganda siya. Tinanong niya ito kung alin ang nagustuhan niya, at pinili niya ang kasalukuyang suot niya, kaya nagpasya siyang bilhin ito. Pumunta sila sa labas, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang sumakay ng bangka, kaya sumama siya sa kanya, ngunit napagtanto niyang napapaligiran sila ng mga taong nakikipag-date, kaya pakiramdam niya ay talagang nagde-date sila. Ngunit sa palagay niya ay hindi na niya ito tatanungin, para makipag-date sa kanya. Napagtanto niya na ang kanyang katawan ay lumilitaw na bumubuti, iniisip na ito ay dahil sa kanyang pagsasanay, at binanggit niya na siya ay nagkakaroon ng isang mahusay na oras. Pagkaraan ng araw na iyon, nakita nila ang parehong ad sa isang istasyon ng tren, at pinapanood ito ni Kado, habang nakikita ni Kasura ang isang ina kasama ang kanyang sanggol, kaya sinabi niya sa kanya na gusto niyang pumunta sa isang lugar bago siya umuwi. Tumungo sila sa guild, at alam niyang malapit ang piitan, iniisip na nasa loob pa rin ang kanyang ama. Naalala niya ang araw na nangako ang kanyang ama na maghapunan kasama siya, ngunit ibinunyag niya na hindi na siya bumalik. At nagtataka siya kung bakit nagpupunta ang mga tao sa piitan. Sinabi niya kay Kado na natutuwa siya sa kanya, ngunit sa palagay niya ay oras na upang tawagan ito ng isang araw, at umalis siya, habang binabanggit niya na gusto niyang maging isang bayani tulad ng kanyang ama, ngunit narinig niya ito, kaya nagkunwari itong ginawa niya, huwag magsalita ng kahit ano. Nakita namin si Kado pabalik sa piitan, habang sinusubukan niyang pagsamahin ang kanyang water ball gamit ang kanyang espada, na lumilikha ng frozen na talon, at natalo niya ang isang golem. Sa tingin ni Sylvie ay cool ito, ngunit alam ni Luciria na sinusubukan niyang mapabilib ang mga babae, at nagulat siya sa nasabi nito. Iniisip ni Sylvie kung talagang plano niyang sumali sa kabilang partido, iniisip kung hindi siya masaya sa kanila. Nagalit din si Luciria na kakaunti ang pagpapakain sa kanila, kaya pumayag siyang huwag sumali sa party. Ngunit nagbago ang isip ni Sylvie at nagpas siyang suportahan siya. Tinanong kung bakit gusto niyang sumali sa ibang partido, kaya binanggit niya na masyadong malakas ang mga ito, kaya gusto niyang sumali sa kabilang partido para i-level up ang sarili niyang kakayahan. Pinahahalagahan ni Sylvie ang kanyang pagsisikap, at binanggit niya na sasali lamang siya sa kabilang partido sa katapusan ng linggo. Sa bahay, kinakabahan si Kado habang iniisip niyang tawagan si Ari, ngunit bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Kasura. Nagtataka siya kung ano ang gusto nito, ngunit tinanong niya ito kung may alam ba siyang paraan para mabawasan ang kaba ng isang tao,
na sinasabing kinakabahan si Shinji sa pagtawag sa isang babae, kaya gusto niyang tulungan siya. Kaya ikinwento niya sa kanya ang tungkol sa isang pagkakataon noong bata pa siya at kinakabahan siya tungkol sa isang pagtatanghal, ngunit sinundot siya ng kanyang ama at napangiti siya, na nakatulong sa kanya na hindi kabahan. Sinubukan ito ni Kado at binanggit na tila nakatulong ito sa kanya, kaya napagtanto ni Kusuro na ang payo ay para sa kanya na makipag-usap sa ibang babae, at nagpaalam siya ng magandang gabi, dahil nakikita namin na gusto niya itong yayain, ngunit nagseselos siya. Nakikita namin si Ari na nagsasanay, at nagawang tawagan siya ni Kado, at sinabing maaari siyang sumali sa kanila, ngunit tuwing weekend lang. Ngunit binanggit niya ito ay mabuti, dahil lahat sila ay pumapasok sa paaralan sa isang linggo, at sila ay pumupunta lamang sa piitan sa katapusan ng linggo. Nakita namin ang grupo sa piitan, at inutusan ni Kado si Hakari na gamitin ang kanyang Earthwave, at si Miko na ipatawag si Snatch para makagambala sa mga golem. Ginagamit niya ang kanyang Ice Sword, kinuha ang dalawa sa mga golem, at tinapos ng mga babae ang natitira. Humahanga sila sa kanyang bagong kasanayan, at sinabi ni Ari na tumpak din ang kanyang mga tagubilin, kaya parang hindi siya karaniwang nag-i-explore ng mag-isa. Biglang pumalam ang kanyang sikmura kaya't napagdesisyonan nilang huminto na para sa tanghalian, ngunit hindi siya makapaniwala kung gaano kasarap ang kanilang tanghalian, kaya't napagtanto niyang nasa ibang antas sila. Kinabukasan, nagpasya silang pumunta sa 8th floor, at nakita namin si Kado na naka-life jacket. Nagtataka si Ari kung hindi ba siya marunong lumangoy, pero binanggit niya na sa 8th floor ay may mga water-based na halimaw sa mga lugar na nakalubog kaya pinaghahandaan na lang siya, noting na may magic resistance din ang jacket. Sinundan ng grupo ang Snatch, at may nakita itong kaaway sa unahan. Tumitaw ang isang axolotl, nagduro ng asido kay Kado, at sinisira nito ang kanyang jacket. Hindi siya makapaniwalang wala na ito, at naiwasan niya ang susunod na pag-atake nito. Ngunit inilabas ito ni Miko gamit ang kanyang crossbow. Ang grupo ay nakatagpo ng iba pang mga halimaw, at si Kado ay nahuli ng isang pusit. Nahulog siya sa tubig, at nagpanik siya, ngunit sinabi sa kanya ni Ari na maaari siyang tumayo. At napagtanto ng mga batang babae na hindi talaga siya marunong lumangoy. Nakatagpo ang grupo ng isang pulutong ng mga isda, at habang inilalabas nila ang mga ito, naubos ang baril ni Kado kaya kinopya niya ang sandata ni Ari gamit ang kanyang husay at sinimulang putulin ang mga isda. Nagawa nilang patayin silang lahat, ngunit naubusan ng mana si Kado at siya ay nahimatay. Pagkagising niya ay nakita niyang nasa kondongan siya ni Ari kaya mabilis siyang bumangon. Napagtanto niyang gumaling na ang kanyang mana, kaya binanggit ni Ari na gumamit siya ng magic potion sa kanya. Humihingi siya ng paumanhin dahil ito ay dapat na mahal, ngunit hindi niya iniisip dahil sila ay isang partido, kaya dapat silang magtulungan, at binanggit ni Miko na nakakuha sila ng maraming mga core mula sa isda pa rin. Biglang naramdaman ni Snatch na may paparating, at lumitaw ang isang napakalaking boss ng dinosaur. Sinabihan sila ni Kado na umatras, kaya tumakbo ang grupo, ngunit hinabol sila ng halimaw, at may mga batong humaharang sa kanilang paglabas, kaya sinabi sa kanila ni Kado na kailangan nilang lumaban. Sinasabi niya sa kanila kung paano sila dapat umatake, ngunit kapag sinunod nila ang kanyang mga tagubilin, walang epekto ang kanilang mga pag-atake. Nagawa ni Kado na saksakin ito ng kanyang espada, ngunit alam niyang hindi ito sapat na pinsala. Habang ginagambala niya ito, tumakbo si Ari sa likod nito, at sinaksak niya ito sa ulo, ngunit hindi ito sapat, at siya ay itinapon. Si Kado ay sumugod sa kanya, ngunit sinabi niya na siya ay mabuti, dahil siya ay magiging isang bayani. Napagtanto niyang masama ang tingin nito, kaya naisipan niyang ipatawag sina Sylphie at Lysria. Naghahanda ang halimaw na salakayin ang dalawa pang babae, kaya pinaandar niya ang kanyang mga cart, at lumitaw sina Sylphie at Lysria. Humihingi siya ng paumanhin sa pagpapatawag sa kanila sa maikling panahon, ngunit sinabi niya sa kanila na talunin ang boss, kaya't pareho nilang ginagamit ang kanilang mga spell, at nagawa nilang panasan ito. Nagpasalamat si Kado sa kanilang tulong, at nagseselos si Lysria na kasama niya ang iba pang mga babae. Ngunit biglang niyakap ni Mika si Sylphie, nakita siyang cute, at nagustuhan ni Hakari si Lysria. Humingi ng paumanhin si Kado sa paglihim sa kanila, at iminungkahi ni Mika na maligo ng magkasama upang ipagdiwang ang kanilang pagsasama. Kaya pumunta sila sa bathhouse, at namangha si Ari na si Kado ay may anghel at demonyo bilang mga katulong niya. Comfortable ang mga babae na magkasama, at nakita namin si Kado na mag-isa kasama si Snatch. Pagkatapos nito, umuwi sina Hakari at Mika, at naiwan si Kado kasama si Ari. Nagtataka siya tungkol sa gusto nitong maging bayani, kaya binanggit niya na gusto niyang maging bayani mula pa noong bata siya.
We see her asking her father why they need to be strong, so he mentions it's so they can protect the people that they love, and those who can do that are heroes. Kaya ito ang palaging gusto niya, at kung bakit siya naging isang dungeon explorer. Binanggit niya na may bukas na weekend ang kanyang universidad, kaya niyaya niya itong tingnan ito. Sinabi niya sa kanyang mga kaibigan ang tungkol dito, ngunit iminumungkahi nila na dapat siyang sumama kay Kasura. Sa tingin niya ay imposible, ngunit narinig sila ni Kasura at ng kanyang kaibigan, kaya pinilit niyang hilingin sa kanya na sumama sa kanya sa Oka University. She's happy that he is thinking about going to the same university, kaya pumayag itong sumama sa kanya, at yung iba naman, busy daw sila, para magkaroon sila ng time alone. Dumating ang katapusan ng linggo, at nagulat si Keido nang makita si Kasura na suot ang bagong damit na pinili niya. Sumakay sila ng tren papunta sa Oka University, at sinabihan ni Kasura si Keido na umupo ng mas malapit, at pinasalamatan niya ito sa pag-imbita sa kanya sa kaganapan. Alam niyang gusto nitong bumisita sa campus, ngunit natutuwa siya na makakasama niya ito, at nabanggit niya na mukhang nagde-date sila, ngunit sa palagay niya ay wala itong nararamdaman para sa kanya. Sinabi niya sa kanya na nasa sabik siyang makita ang universidad, ngunit pinutol sila ng kanyang mga kaibigan habang iniisip niya kung ano ang ginagawa nila doon, dahil alam niyang interesado silang pumasok sa ibang mga paaralan. Kaya ipinaliwanag nila na gusto nilang makita ang kaganapan, at ipinangako nilang hindi siya haadlang. Nakikita niya ang isang ad tungkol sa mga explorer, at tinanong siya nito kung nabigo siya na wala siya sa piitan, ngunit ipinaliwanag niya na masaya siyang gumugol ng oras sa kanya, na nangangakong kalimutan ang tungkol sa piitan para sa araw na iyon. Dumating sila sa akademya, at sa tingin ng mga kaibigan ni Keido ay mukhang kamangha-mangha ito. Habang tumitingin sila sa paligid ng campus, sinabi ni Kasura kay Keido ang tungkol sa mga puno ng cherry, at sinabing maglalakad sila sa ilalim ng mga cherry blossom sa sandaling mag-enroll sila doon. Kaya't naiisip niya ang pagkakaroon ng magandang sandali kasama siya, dahil napagtanto niyang kakaiba ang kanyang kinikilos, at napapansin niyang masyado pang maaga para mangarap ng gising, dahil kailangan pa niyang pagsikapan ang pagpapabuti ng kanyang mga marka. Nakarating sila sa reception area, kung saan sila nagkita ni Ari, at nagtanong siya tungkol sa mga kaibigan ni Keido, kaya mabilis silang nagpakilala. Nagtataka siya kung si Kasura ang kasintahan ni Keido, kaya ipinaliwanag niya na magkaibigan lang sila, at sinabi ni Ari na huwag mag-atubiling tumingin sa paligid, nangako na bibigyan sila ng tour mamaya. Kaya lumayo sila, habang binabanggit niya na kaibigan lang niya si Kasura, ngunit nagtataka siya kung bakit gamaan ang pakiramdam niya. Tinanong siya ng mga kaibigan ni Keido tungkol kay Ari, kaya ipinaliwanag niya na nagkita sila sa piitan, sinabing siya ang nagsabi sa kanya tungkol sa kaganapan. Ngunit mukhang nagalit si Kasura, napagtanto na si Ari ang dahilan kung bakit nagpasya siyang bisitahin ang campus, at ipinaalala niya sa kanya ang tungkol sa kanyang pangako na kalimutan ang tungkol sa mga piitan. Ngunit kinaladkad siya ng kanyang mga kaibigan, sinabi sa kanya na kukuha sila ng mga bulaklak, at tinanong nila siya kung nakipag-party siya kay Ari, at nagseselos sila na nakilala niya siya. Ngunit alam nila na nag-aalala si Kasura sa kanya, dahil patuloy itong pumapasok sa piitan, kaya sinabihan nila itong mag-ingat sa mga sinasabi nito sa paligid. Bumisita sila sa auditorium, napagtantong napakalaki nito, at nakita nila ang digital chalkboard, gaya ng binanggit ni Kasura na ang mga estudyante ay maaaring dumalo sa klase gamit ang kanilang mga tablet. Nakikita ni Keido ang isang defibrillator, at sasabihin niya na kamukha ito ng mga nasa piitan, ngunit pinigilan siya ng kanyang mga kaibigan, na tinawag siyang tulala. Tinitingnan nila ang iba pang mga pasilidad, dahil napagtanto nila na mukhang perpekto ang lahat, ngunit iniisip ng mga kaibigan ni Keido na hindi sila makakapag-enroll doon, dahil hindi sapat ang kanilang mga marka. Alam niyang underachiever din siya, kaya naisipan niyang mag-aral ng mabuti, dahil gusto niyang makasama sa school ni Kasura, pero tinanong siya ng mga kaibigan niya kung paano niya babayaran ang tuition fee. Alam niyang napakamahal nito, at malapit na siyang mag-aral, banggitin na tutuklasin niya ang piitan, ngunit napagtanto niya na nakikinig si Kasura, kaya ipinaliwanag niya na makakakuha siya ng part-time na trabaho. Nagsimula siyang mangarap na magkaroon ng isa pang magandang sandali kasama siya, ngunit nag-ambala siya nina Akari at Miko, at ipinakilala niya sila sa kanyang mga kaibigan. Nagtataka si Kasura kung paano niya nakilala ang mga babae, kaya naisipan niyang gumawa ng dahilan. Alam niyang hindi niya masasabi sa kanya ang totoo, ngunit sinabi nila sa kanya na nakilala nila siya sa isang piitan, kaya nagalit siya, at tinanong nila siya kung bakit siya mukhang namumutla. Ngunit dumating si Ari, iniimbitahan ang lahat na kumain ng tanghalian sa cafeteria. Malapit na silang kumain ng sama-sama, at sa tingin ng mga kaibigan ni Keido ang pagkain ay mukhang kamangha-mangha.
ngunit sinabi sa kanila ni Ari na ito ay mura, at maaari pa nilang i-refill ang kanilang mga inumin ng libre. Nagsimula silang kumain, napagtantong masarap ang lasa nito, at iniisip ng lahat na ang Oka Academy ang pinakamahusay. Pagkatapos kumain, umalis si Kasura kasama si Keido para kumuha ng inumin para sa lahat, at tinanong ni Hayako ang mga babae kung may kilala silang explorer na nagngangalang Onagawa, kaya ipinaliwanag nila na hindi nila siya gusto, sa pag-aakalang siya ay masyadong mahigpit bilang isang instructor, at si Hayako ay nagsimulang gayahin siya habang ang mga babae ay nakakaaliw sa kanya. Napagtanto nila na ang mga lalaki ay mga explorer din, at ipinaliwanag ni Hayako na sila ay lisensyado, ngunit tumigil sila sa paggalugad sa piitan. Ipinaliwanag niya na dati silang natutulog sa panahon ng mga lektura, kaya napalampas nila ang mga mahahalagang aralin, at binanggit niya na gumamit siya ng gayuma sa isa sa kanyang mga klase, ngunit hindi ito gumana dahil nawawala ng bisa ang mga item kung ang kanilang gumagamit ay higit sa 3 kilometro ang layo mula sa piitan. Ipinaliwanag ni Ari na ang parke ng piitan ay itinayo sa isang 3 kilometrong radius sa paligid ng pasukan upang makapagsaliksik ang mga explorer ng mga bagay sa loob ng lugar. Binanggit niya na kailangan nilang sundin ang ilang panuntunan habang nasa loob ng parke, at iniisip ng mga lalaki na ito ay isang magandang lugar para tumambay. Ngunit biglang bumalik si Keido kasama si Kasura, at pinainom nila ang lahat, ngunit nagtataka siya kung bakit nasisiyahan silang pumunta sa piitan. Pagkatapos nito, binisita nila ang swimming pool, habang naaalala ni Keido na iniligtas siya ni Kasura ng muntik na itong malunod at protektahan siya mula sa isang ligaw na aso. Binanggit ni Hikari na kakaiba ang kanyang nararamdaman, sinabing hindi pa niya naramdaman ang ganito, at sa tingin ni Mika ay may kinalaman ito kay Keido. Pumunta sila sa soccer field, ngunit hindi mapigilan ni Hikari ang pagtitig kay Keido, at nawala ang kanyang paa, ngunit nahuli siya ni Keido, tinanong kung okay lang siya. Pinasalamatan niya ito sa pagligtas sa kanya, habang binabanggit ng iba na ang mga galaw niya ay kahanga-hanga, ngunit tinanong siya ni Mika kung hanggang kailan niya ito hahawakan. Kaya ibinaba niya ito, habang tinatanong siya ni Miko kung ayos lang siya, ngunit hindi siya sumasagot. May isang bola na biglang lumipad kay Miko, ngunit sinipa ito ni Keido, at napunta ito sa goal, kaya iniisip ng lahat na siya ay kamangha-mangha. Iniimbitahan ni Ari ang lahat sa dojo, ngunit nagtataka siya kung bakit niya ito ginawa, at ipinakita niya ang kanyang mga kakayahan. Pinalakpakan siya ng lahat, ngunit napagtanto niyang in love siya kay Keido. Bago sila maghiwalay ng landas, nagpapalitan sila ng mga numero, at sinabihan sila ni Ari na makipag-ugnayan sa kanya kung mayroon silang mga katanungan tungkol sa akademya. Natutuwa siya na nakapagpalipas sila ng oras na magkasama, at inaasahan ni Keido na makita muli ang mga babae, at nagpaalam sila sa isa't isa. Nakita namin si Keido at ang kanyang mga kaibigan na nakasakay sa tren, at tinanong ni Hayako si Shinji kung sinong babae ang gusto niya, ngunit ipinaliwanag niya na hindi siya makakapili, dahil gusto niya silang tatlo. Naisip ni Hayako na dapat nilang tuklasin muli ang piitan, para makatagpo sila ng mga babae, at humingi siya ng opinyon ni Kasura, ngunit sinabihan lang niya sila na gawin ang anumang gusto nila. Nang gabing iyon, nakita namin si Keido kasama si Kasura, at sinabi niya sa kanya na mag-aaral siyang mabuti, para sabay silang pumunta sa Oka Academy. Ngunit tinanong niya ito kung may gusto ba siya sa grupo ni Ari, kaya ipinaliwanag niya na hindi niya sila type, at isiniwalat niya na may gusto siya, ngunit ayaw niyang sabihin sa kanya kung sino ito. Tinanong niya siya kung bakit niya paulit-ulit na tinatawag ang lahat gamit ang kanilang unang pangalan, ngunit tinatawag lang siya nito sa kanyang apelyido, kaya't iniisip niya kung may mali, ngunit pumunta siya sa kanyang bahay, na sinasabi sa kanya na wala ito. Nakikita namin si Keido na naliligo, habang nagtataka siya kung bakit mukhang naiinis si Kasura, at napagtanto niyang nagseselos ito, ngunit sa tingin niya ay imposible, iniisip na hindi siya nito gusto. Naalala niya sina Sylvie at Luciria, na pagtantong hindi niya sila tinawag, kaya sa tingin niya ay magagalit sila, at iniisip niya kung ano ang dapat niyang sabihin sa kanila kapag nakita niya silang muli. Kinabukasan, inaalok ni Keido sa kanila ang kanyang mga magic core, ngunit ipinaalala sa kanya ni Luciria na inabandonan niya ang mga ito, kaya ipinaliwanag niya na kailangan niyang dumalo sa isang kaganapan sa paaralan, at nag-aalok siya na bigyan sila ng 3 core bawat isa. Ngunit sa tingin nila ay hindi ito sapat, at sinabi nila sa kanya na gusto nila ng 200 core, ngunit isang bihirang putik ang lilito sa likod nila, kaya sinabi niya sa kanila na atakihin ito. Pinasabog ito ni Luciria sa kanyang spell, at nagpasya siyang bigyan sila ng 10 core bawat isa, kaya pinatawag nila siya, na sinasabi sa kanya na huwag silang iwanan sa susunod. Nakikita niya ang isang item na nalaglag ng slime, kaya tiningnan niya ang mga estatistika nito,
at napagtanto niya na pinapayagan siya nitong gumamit ng hindi nakikitang kapangyarihan. Nagpasya siyang subukan ito, ngunit walang nangyari. Iniisip na ito ay dahil ang kapangyarihan ay hindi nakikita, kaya't hinampas niya ang tubig, at nakita niya ang epekto, ngunit sa palagay niya ay masyadong mahina ito upang gamitin laban sa mga halimaw. Kaya't nagpasya siyang pagsamahin ito sa kanyang magic sword, at nagawa niyang hatiin ang tubig, at napagtanto niya na magagamit niya ito upang kontrolin ang kanyang ice spell. Lumilitaw ang grupo ni Ari, at sinabi niya sa kanya na gusto niyang pumasok sa universidad, ngunit sa palagay niya ay hindi sapat ang kanyang mga marka, kaya't nag-alok siya na turuan siya. Ngunit tinanong niya siya kung maaaring sumali si Kasura sa kanila, at pinayagan niya ito, bilang sinabihan siya ng mga kaibigan niya na sasali rin sila. Pero mukhang nagseselos ang mga katulong niya, kaya binibigyan niya sila ng mas maraming core para pasayahin sila, at sa tingin ng mga babae ay cute sila. Nakarating sila sa ika-9 na palapag, gaya ng binanggit ni Sylphie na naramdaman niya ang isang malakas na halimaw sa unahan, kaya nag-iisip si Kado kung ano ang dapat nilang gawin, dahil walang paraan. Nagpasya silang kunin ito, at binanggit ni Ari na dapat silang umatras kung hindi nila ito matatalo. Nakikita nila ang isang napakalaking halimaw, at kinikilala ito ni Lysria bilang isang Orthros, ngunit nagtataka sila kung ano ang ginagawa nito doon, dahil hindi ito dapat na lumitaw sa ika-9 na palapag. Iminumungkahi ni Kado na umatras, ngunit bigla itong sumingit, kaya pinoprotektahan ni Sylphie ang lahat habang inihahanda ni Ari at Miko ang kanilang mga magic gun. Ginagamit ni Hakari ang kanyang Earthwave upang hindi makakilos ang Orthros, habang sinusunog ito ni Lysria gamit ang kanyang spell, ngunit hindi ito gumana, at nagsisimula itong huminga ng apoy. Ginagamit ni Lysria ang kanyang corrosive breath, at inutusan ni Miko si Snatch na umatake, ngunit napagtanto ni Kado na hindi sapat ang pinsalang nagagawa nila, kaya nagpasya siyang i-distract ito, habang inutusan niya si Lysria na sunugin ang tiyan nito, kaya tumakbo siya papunta dito, at pinasabog ito, kasama ang kanyang impyerno. Inutusan niya si Sylphie na gamitin ang kanyang Divine Spear, kaya sinisingil niya ito, habang sinusunog muli ito ni Lysria, ngunit lumalaban ito, at malapit na itong makahinga muli ng apoy, kaya pinigilan ito ni Kado gamit ang kanyang water ball, habang inaatake ito ng lahat gamit ang lahat ng mayroon sila, at nagawa nilang talunin ito. Kaya nagdiwang sila, at nagmumungkahi si Miko na magpahinga, dahil pagod na sila, ngunit biglang naramdaman ni Sylphie ang isa pang malakas na presensya, at isang boses ang nagsabi sa kanila na natalo lang nila ang kanyang aso. Lumilitaw ang isang demonyong nagngangalang Belia, habang napagtanto ng lahat na siya ang kumokontrol sa Orthros, at hinahamon niya silang makipag-away, na nagsasabing hindi niya sila hahayaang makatakas. Inatake niya sila gamit ang kanyang dark magic, ngunit ginagamit ni Sylphie ang kanyang harang upang harangan ito, at hinampas niya ang kanyang espada, habang napagtanto ni Kado na napakabilis niya. Sinimulan nila siyang pasabugan, ngunit walang epekto ang kanilang mga pag-atake, at sa tingin ni Lysria ay gagana ang magic ni Sylphie laban sa kanya, ngunit iniisip ni Kado na kailangan nila ang kanyang hadlang upang mabuhay. Sinabi sa kanya ni Ari na magiging maayos sila, na sinasabing makakasabay niya ang mga galaw ni Belia, kaya sinabihan niya si Sylphie na tanggalin ang kanyang harang, at umatake siya kasama si Lysria, ngunit hindi pa rin ito gumagana. Sinisingil ni Belia si Kado, ngunit pinigilan siya ni Ari, kaya tinulak niya ito pabalik, at inatake niya si Kado, na ginamit ang kanyang magic sword upang ipagtanggol ang sarili, at sinira nito ang sandata ni Belia. Nagalit siya, dahil ibinigay sa kanya ng duke ang kanyang espada, kaya sinimulan niyang suntukin si Kado, at pinabagsak siya sa pader. Kaya umiinom siya ng gayuma, habang ang iba ay patuloy na umaatake kay Belia, at nakaisip siya ng isang plano, na sinasabi kay Miko na gambling siya. Kaya't sinimulan niya ang pagbaril sa kanya, habang lumilitaw si Kado sa likod niya, at sinaksak siya ng kanyang espada. Bumagsak si Belia sa lupa, at iniisip ni Kado kung tapos na ito, ngunit bumangon siya, at pinagaling ang kanyang mga sugat, gaya ng binanggit ni Kado na hindi ito patas, dahil ang mga halimaw ay hindi karaniwang gumagaling. Kinampas niya si Kado, pinatumba siya, naghahanda na tapusin siya, ngunit pinoprotektahan siya ng mga babae, ngunit natalo sila ni Belia sa isang iglap. Sinisingil ni Sylphie ang kanyang banal na sibat, ngunit itinapon niya siya, at sinabihan ni Lysria si Kado na tumakas, habang sinusubukan niyang pigilan si Belia. Ngunit itinulak niya ito pabalik, at sinabi ni Kado na hindi niya kayang iwanan ang lahat, kaya nag-isip siya ng paraan upang talunin si Belia. Napagtanto niya na si Lysria ay may kakayahan na tinatawag na Beauty of Gluttony,
na pansamantalang nagpapataas ng kanyang mga istatistika sa pamamagitan ng pagkonsumo ng kalusugan ng isang target. Kaya't sinabi niya sa kanya na gamitin ito, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan niyang ubusin ang puwersa ng kanyang buhay habang ito ay aktibo, at maaari siyang mamatay, ngunit wala siyang pakialam, na sinasabi sa kanya na pinagkakatiwalaan niya siya. Kaya na-activate niya ang kanyang kakayahan, at nag-transform siya sa kanyang pang-adultong anyo, habang ipinapakita niya na naibalik niya ang kanyang mga antas, ngunit hindi pa rin niya naabot ang kanyang buong kapangyarihan. Ipinalabas ni Belia ang kanyang dark magic, ngunit hindi ito gumana, at ipinaliwanag niya na wala siya kahit saan malapit sa kanyang antas, dahil siya ay isang Vikal na klaseng demonyo. Hindi siya makapaniwala kung gaano siya kalakas, tinatanong siya kung ano ang ginagawa niya doon, ngunit sinabi niya sa kanya na paparusahan niya ito sa pananakit sa kanyang mga kasama. Ibinahagi niya ang kanyang God-Killer spell, na lubos na nagpadaig sa kanya, at nawala ang kanyang katawan, habang napagtanto ni Kado na tapos na ito. Ngunit nagsimula siyang makaramdam ng sakit, na nagsasabi sa kanya na malapit na siyang mamatay, kaya nakiusap siya sa kanya na i-deactivate ang kanyang kakayahan, ngunit tinanong siya nito kung gusto niya ang kanyang pang-adultong anyo, na nangangakong susundin siya pagkatapos niyang sagutin ang kanyang tanong. Kaya sinabi niya sa kanya na mukhang kamangha-mangha siya, at nangako siyang magiging mabait sa kanya, kaya bumalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Pagkatapos nito, napagtanto ni Kado na siya ay nag-level up, at nakakuha siya ng isang bagong kasanayan na tinatawag na pain resistance, sa pag-aakalang makakatulong ito sa kanya na mapaglabanan ang kagandahan ng gluttony. Sinabihan siya ng mga babae na nag-level up din sila, at sa tingin niya, lahat ay nararapat, dahil halos mamatay sila. Nagpasya silang tawagan ito ng isang araw, at napagtanto niya na ang Orthros ay naghulog ng isang magic core, ngunit nagtataka siya kung bakit ito ay mas malaki kaysa sa iba. Nakita niya ang servant card ni Belia, at tinanong niya ang lahat kung ano ang dapat nilang gawin dito, kaya sinabi sa kanya ng mga batang babae na maaari niyang makuha ito, ngunit sa palagay niya ay hindi niya ito kailangan, dahil mayroon na siyang Lysria. Ipinaliwanag niya na si Belia ay may napakababang ranggo bilang isang Diablo, kaya iminumungkahi niyang ibenta ang card, ngunit ipinatawag siya ni Kado sa halip, inaabangan ang pagkakaroon ng isa pang makapangyarihang lingkod, ngunit si Belia ay naging isang bata. Ibinunyag niya na ang kanyang antas ay nabawasan pagkatapos na siya ay ipatawag, at agad na pinagsisihan ni Kado ang kanyang desisyon, na sana ay ipagbili siya sa halip, kaya si Belia ay nagsimulang umiyak. Nakita namin si Kado na naliligo, habang nagtataka siya kung bakit siya nagpasya na ipatawag si Belia, na lumitaw sa kanyang likuran, at siya ay naghuhugas ng kanyang likod. Nakiusap siya kay Kado na huwag siyang iwanan, dahil gusto niyang manatili sa kanya, kaya nangako si Kado na hindi siya ibebenta, at narinig sila ng mga babae, na pagtantong magkaibigan na sila. Tumungo sila sa Hitsugaya, at ipinakita nila sa kanya ang magic core, ngunit nagulat siya na may lumitaw na Orthros sa 9th floor, kaya nagpasya siyang magpadala ng grupo para mag-imbestiga. Nagpasya siyang bayaran siya ng 24 na milyong yen para sa core, at hindi siya makapaniwala kung gaano ito kamahal, ngunit ipinaliwanag niya na gusto niyang ibahagi ang pera sa mga batang babae, dahil tinulungan siya ng mga ito na talunin ang halimaw. Sinabi sa kanya ni Hitsugaya na maaari niyang ibigay sa kanya ang mga dokumento para sa kanyang tax return, ngunit wala siyang ideya kung ano ang kanyang pinag-uusapan. Nakita namin si Kado na kumakain kasama ang mga babae, at humingi siya ng payo kay Ari, dahil hindi siya marunong mag-file ng buwis, kaya sinabihan siya nito na itala ang kanyang mga gastos, ngunit binanggit niya na itinapon na niya ang kanyang mga resibo, at sinabi ni Mika sa kanya na kumapit sa kanila sa susunod uuwi na sila, at binanggit ni Ari na masaya siya, iniisip na may mga espesyal na bagay kay Kado, dahil kakakilala lang nila ng isang Orthros at isang demonyo sa ika-9 na palapag. Sinabi niya na nakakuha na siya ng 3 servant card, kaya sa tingin niya ay tama siya, ngunit naniniwala pa rin siya na walang espesyal sa kanya. Nakita namin si Mika na tinatawag si Hakari, at nasa sabik silang tuklasin muli ang piitan, dahil lahat sila ay gustong subukan ang kanilang mga bagong kasanayan. Sinabi ni Mika kay Hakari na huwag ipilit ang sarili, at ipinaliwanag niya na ayos lang siya, ngunit pagkatapos ng kanilang tawag, nagsimula siyang umubo, at mukhang may sakit siya. Kinabukasan, sinabi ni Kado kay Belaya na ipakita sa lahat ang kanyang kakayahan, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan niya ng sandata, dahil isa siyang kabalyero. Naalala ni Kado na sinira niya ang espada ni Belaya, kaya binigyan niya ito ng pamalo, na sinasabing ito ang tanging sandata na mayroon sila sa ngayon. Kinuha ito ni Belaya, at ginamit niya ito para talunin ang mga duwende, dahil napagtanto ni Kado na siya ay isang sanay ngunit sinabi sa kanya ni Luciria na siya ay mas mabagal kaysa dati,
kaya ipinaliwanag niya na ang kanyang katawan ay nasa level 1 pa rin, ngunit nakiusap siya kay Kaido na hayaan siyang manatili, na nagsasabing gusto niyang maging kapaki-pakinabang sa lahat, at ipinangako niyang gagawin niya ang lahat para maging espada ng grupo. Kinikilala ni Kaido ang kanyang lakas at inaasahan niyang makatrabaho siya, ngunit binanggit niya na gusto niyang subukan ang kanyang kakayahan sa pagpapagaling. Kaya't nagpasya si Kaido na ibaba ang kanyang HP, at sinabihan niya si Bell Aya na gumamit ng Dark Cure, ngunit nagpapagaling lamang ito ng maliit na bahagi ng kanyang kalusugan. Ipinaliwanag ni Bell Aya na nagre-restore lang ito ng sapat na HP para pigilan ang isang tao na mamatay, at iniisip ni Kaido na gamitin ito sa Beauty of Gluttony ni Luciria, para makamit nila ang isang walang katapusang loop. Sa palagay niya ay dapat nilang subukan ito, ngunit ipinaalala niya sa kanya na ang kanyang kalusugan ay mababa na, kaya maaari siyang mamatay. Napadpad siya sa isang bato, nasugatan ang kanyang kamay, ngunit ginagamit ni Bell Aya ang kanyang Dark Cure upang pagalingin siya, at napagtanto niyang tumigil din ito sa sakit, na nagsasabi kay Bell Aya na kapaki-pakinabang ang kanyang kakayahan. Sinubukan ni Hikari ang kanyang Ice Circle spell para mag-freeze ng golem, habang ginagamit ni Ari ang kanyang bagong kasanayan upang maihatid ang pangwakas na suntok. Sa palagay ni Kaido ay kamangha-mangha sila, ngunit binanggit ni Ari na ang kanyang kakayahan ay kumonsumo ng isang nakakabaliw na halaga ng mana, kaya hindi niya ito magagamit ng walang ingat. Mas maraming golem ang lilito, ngunit ginagamit ni Mickey ang kanyang ilusyon na mahika upang makagambala sa kanila habang pinapagana ni Snatch ang kanyang kakayahan na tinatawag na hedgehog, na naglalabas ng hindi mabilang na mga karayom. Nagagawa nilang talunin ang mga golem, at napagtanto ni Kaido na ang kanilang kombinasyong pag-atake ay lumakas. Nagtungo sila ng mas malalim sa piitan, at nakatagpo sila ng isang grupo ng mga halimaw. Kaya sinabi ni Kaido kay Sylphie na gamitin ang kanyang bagong kanta ng Valkyrie skill. Nagsimula siyang kumanta ng lumitaw ang isang napakalaking anghel, at nabanggit ni Kaido na naramdaman niya ang kakaibang kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Napagtanto niya na lumilitaw na mas mabagal ang paggalaw ng mga halimaw, at pinatay niya ang isa sa kanila sa isang iglap, habang tinawag ni Lysiria ang apoy ng impyerno upang sunugin ang isang duwende, at kinuha ni Bell Aya ang huli. Tinanong sila ni Kaido kung nagtrabaho sa kanila ang kasanayan ni Sylphie, kaya ipinahayag ni Lysiria na mas lumakas ang pakiramdam niya, ngunit ipinaliwanag ni Bell Aya na wala siyang naramdaman, kaya iniisip nila na dahil hindi siya malapit kay Sylphie, at sinabi sa kanya ni Ari na kailangan niyang magtayo, relasyon sa lahat. Inihayag niya na mas mahusay siyang lumaban gamit ang isang espada, kaya nagpasya si Kaido na bilhan siya ng isa, at nagsimula siyang umiyak sa tuwa, na nagsasabing gagawin niya ang kanyang makakaya. Lumilitaw ang isa pang grupo ng mga halimaw, at madali niyang natalo ang mga ito gamit ang kanyang espada, na humanga sa lahat. Hiningi ni Kaido ang kanyang payo kung paano humawak ng espada, at sabik si Bell Aya na turuan siya, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan niyang umuwi, at inanyayahan siya ni Ari na mag-aral sa kanyang bahay. Nakita namin si Kaido at ang kanyang mga kaibigan na naghihintay sa harap ng isang gate, habang sina Miko at Akari ay sumama sa kanila, at nag-doorbell sila. Bumukas ang gate, ngunit natarante si Kaido, dahil hindi niya mahanap ang bahay ni Ari. Ang mga batang babae ay sumakay sa isang kotse, at siya ay nagtataka kung siya ay makakasama sa kanila. Ngunit ipinaliwanag ni Akari na ang mga lalaki ay kailangang maglakad, at napagtanto nila na ang landas ay napakahaba. Dumating ang mga babae sa bahay ni Ari, at sinabi sa kanya ni Kasura na maganda ang lugar. Inihayag niya na ang kanyang pamilya ay nagpapatakbo ng isang martial arts dojo sa loob ng maraming taon, na nagsasabing ang kanilang lupain ay nilagyan ng lahat ng kailangan nila upang makamit ang perpektong balanse sa pagitan ng isip at katawan. Sa wakas ay dumating na ang mga lalaki, at dinala sila ni Ari sa dojo, ngunit natarante sila, dahil akala nila ay mag-aaral sila sa kanyang silid. Ngunit ipinaliwanag niya na napakarami sa kanila, kaya nagpasya siyang gamitin ang dojo. Pagkatapos ay umupo si Akari, at sinabihan ni Ari si Kaido na umupo sa tabi niya. Tinanong siya kung ano ang gusto niyang matutunan, kaya sinabi niya sa kanya na kailangan niya ng tulong sa matematika, at sinimulan niya itong turuan. Pinagmamasdan sila ni Kasura, at binanggit ni Akari na kailangan din niya ng tulong sa kanyang pag-aaral. Kaya nagboluntaryo sina Hayako at Shinji na turuan siya, ngunit alam ni Kaido na sila ay mga kulang sa kakayahan, at sinabi niya sa kanila na gusto niyang turuan siya ni Kasura. Binanggit niya na si Kasura ay isang mahusay na guro, ngunit sinimulan siyang panunukso ng kanyang mga kaibigan, na sinasabing gusto niya siya. Ngunit ipinaliwanag niya na magkaibigan lang sila, at nagseselos si Ari, kaya sinabi niya sa lahat na dapat silang pumunta sa talon para pakalmayan ang kanilang isipan. Ang mga babae ay nagmumuni-muni, at binanggit ni Kasura na ang kanyang isip ay malinaw,
Habang si Keido ay nakatitig sa kanya, iniisip na siya ay mukhang cute. Sinabi niya sa mga lalaki na oras na nilang magnilay, kaya sinubukan nilang i-clear ang kanilang isipan sa ilalim ng talon, ngunit hindi nila nasisiyahan ang karanasan. Pagkatapos nito, nakita namin na ang mga lalaki ay pagod na, ngunit ang mga batang babae ay nabanggit na sila ay naging masaya. Sinabi na gusto nilang mag-aral muli doon. Bumalik sila sa piitan kung saan pinagalitan ni Lucario si Keido dahil sa pag-aaksaya ng kanyang oras sa talon, ngunit binanggit ni Akari na nagsaya sila, na nagsasabing gusto niyang maabot ang ika-10 palapag ngayon. Sinabihan siya ni Miko na huwag lumampas ito, at ipinaliwanag niya na nagsasaya siya kamakailan, at sinabing gusto niyang maging isang bayani. Biglang lumitaw ang mga halimaw, kaya ginamit ni Sylvie ang kanta ng Valkyrie, at pinalamig sila ni Akari, habang tinatapos sila ng lahat. Hindi makapaniwala si Keido na nagawa nilang talunin ang mga halimaw sa ika-9 na palapag, at ang kanyang mga katulong ay kumakain ng magic course, habang tinutokso ni Mika si Luciria, na sinasabi sa kanya na mukha siyang hamster. Malapit na silang makarating sa ika-10 palapag, at sinabi ni Akari sa lahat na sundan siya, ngunit bigla siyang bumagsak, at napagtanto nilang duguan siya. Sa isang flashback mula sa 2 taon na ang nakakaraan, nakita namin si Miko sa isang tindahan ng card, kung saan hinahamon siya ng isang batang lalaki sa isang tunggalian. Kinikilala siya ng lahat bilang kampyon ng shop, at alam nilang hindi kailanman nanalo ang batang lalaki laban sa kanya, ngunit hinahamon pa rin siya nito. Nagawa niyang talunin siya, na sinasabi sa kanya na nag-aaksaya siya ng kanyang oras, kaya nagalit siya, at binanggit niya na maaari lamang itong manalo laban sa kanya, dahil nagbabayad siya para manalo. Ngunit ipinaliwanag niya na mayroon ding isyu sa kasanayan, na nagsasabing hindi ginagarantiyahan ng kanyang mga bihirang card ang kanyang tagumpay, at kailangang malaman ng manlalaro kung paano gamitin ang mga ito. Nagpasya siyang umalis, at nalaman namin na palagi siyang naiinip, ngunit biglang sumulpat si Akari, na nagsasabing gusto niya itong hamunin. Sa kasalukuyan, nakita namin si Akari sa ospital ng piitan, at nalaman namin na binigyan siya ng gamot, na magpapatulog sa kanya sa buong araw, kaya naisip ni Ari na dapat silang umalis, ngunit nais ni Miko na manatili sa kanya. Iniisip ni Keido na sapat na ang isang Geuma para gumaling sa kanya, ngunit ipinaliwanag ni Miko na hindi ito gagana sa kanyang karamdaman. Dumating ang kanyang mga magulang, at humingi ng tawad si Miko sa nangyari, ngunit sinabi nila sa kanya na hindi niya kasalanan, at pinasalamatan nila siya sa pag-aalaga sa kanilang anak. Nakilala nila sina Keido at Ari, habang isiniwalat nila na si Akari ay nag-usap tungkol sa kanila. Sinabing nag-enjoy siyang pumunta sa parke dahil sa kanila. Nang marinig ito, biglang tumakbo si Mika, kaya nagdahilan sina Keido at Ari, at hinabol nila siya. Sinabi niya sa kanila na palaging nakangiti si Akari, at naalala niya ang sandali nang hinamon siya ni Akari sa isang tunggalian. Napagtanto niya na ang kanilang mga card ay magkatulad. Nagtataka kung paano nagawang kopyahin ni Akari ang kanyang deck, dahil ito ay nagkakahalaga ng kanyang pagbili ng mga card. Ngunit sinabi niya na ang kanyang deck ay hindi nababagay sa playstyle ni Akari, dahil hindi siya agresibo, at si Mika ay namamahala upang makakuha ng tagumpay. Tinanong niya si Akari kung bakit hindi siya gumagawa ng deck na nababagay sa kanyang playstyle, ngunit inihayag niya na kinopya niya ang kanyang deck dahil mahal niya siya. Nagpasya si Mika na tulungan siyang bumuo ng perpektong deck, at naging matalik silang magkaibigan, dahil napagtanto ni Mika na hindi na siya naiinip dahil sa kanya. Nagpasya silang lumahok sa isang pambansang paligsahan bilang isang pares, at kinoronahan sila bilang mga kampyon, ngunit sa panahon ng paggawad, biglang bumagsak si Akari. Kaya dinala siya ni Mika sa ospital, kung saan siya na-admit sa intensive care unit, at dumating ang kanyang mga magulang, na sinasabi kay Miko na dapat ay sinabi nila sa kanya ang tungkol sa sakit ni Akari. Bumalik kami sa kasalukuyan, habang tinanong ni Keido si Miko tungkol sa sakit ni Akari, ngunit natahimik siya, at napagtanto ni Ari na ayaw niyang sabihin sa kanila. Ngunit dumating ang ama ni Akari, at ibinunyag niya na siya ay nagdurusa sa isang sakit na walang lunas, na nagiging sanhi ng pagkabigo ng kanyang mga organo sa paglipas ng panahon. Binanggit niya na maaari siyang mamatay kung siya ay bumagsak muli, ngunit nagtataka si Ari kung bakit siya ay laging puno ng lakas. Kaya ipinaliwanag ni Miko na ito ay dahil sa gamot na pumipigil sa kanyang mga sintomas, at binanggit niya na ang kanyang mga estatistika ay pinalakas sa tuwing papasok sila sa piitan. Kaya't napagtanto ng ama ni Akari na ginalugad niya ang piitan, ngunit wala siyang pakialam, dahil alam niyang gusto niya itong gawin. Nagtataka si Keido kung bakit siya nagpunta sa piitan, kaya sinabi ni Mika sa kanya na ito ay dahil sa isang himalang gamot na kilala bilang elixir, na may kakayahang pagalingin ang lahat ng sakit. Sa isa pang flashback, nakita namin si Miko sa card shop, habang tinitingnan niya ang elixir,
at napagtanto niya na ito ay isang napakabihirang bagay na makikita sa piitan. Ngunit biglang sumulpat si Hikari, alam niyang pinaplano niyang hanapin ang elixir, at gustong sumama sa kanya ni Hikari, ngunit ipinaliwanag niya na delikado ang piitan, kaya gusto niyang manatili si Hikari. Tumungo sila sa labas, at ipinaliwanag ni Hikari na gusto niyang hanapin ang elixir, dahil makakatulong ito sa pagsulong ng pananaliksik at magligtas ng hindi mabilang na buhay. Ayaw niyang si Miko ang mag-isa, at napagtanto niyang nakapagdesisyon na si Hikari. Kaya't nagpasya siyang hayaan siyang sumali, na nagsasabing makikita nila ang elixir ng magkasama, at binanggit ni Hikari na gusto niyang maging bayani para sa mga taong nagdurusa sa sakit. Sa kasalukuyan, pinasalamatan ng ama ni Hikari si Miko sa pagdadala sa kanyang anak sa piitan, at ipinaliwanag niya na ito lang ang magagawa niya ngayon, dahil napagtanto ni Keido na pamilyar ang kanyang linya. Nagpasya sina Ari at Keido na tulungan siyang mahanap ang elixir, sa pag-aakalang mahahanap nila ito sa ibabang palapag, kaya nagpasya silang magtungo ng mas malalim sa piitan. Kinabukasan, tumungo sila sa ika-10 palapag, kung saan nakita nila ang isang grupo ng mga halimaw na papalapit, kaya ginamit ni Sylphie ang kanta ng Valkyrie, at inutusan ni Keido ang lahat na kumalat habang pinapatay nila ang mga halimaw ng paisa-isa. Binanggit ni Belion na hindi nila binitawan ang elixir, ngunit iniisip ni Miko na kailangan lang nilang patuloy na gumiling, dahil ito ay napakabihirang. Biglang lumitaw ang isang sandworm, at pinigilan nito si Keido, kaya ginamit ni Mika ang kanyang ilusyon na mahika, dahilan para mapalaya siya nito habang si Belion ay sumingit, hiniwa ito sa mga piraso. Bumalik sila sa ospital, kung saan sinabi nila kay Hikari ang tungkol sa kanilang pakikipagsapalaran, at binanggit niya na gusto niyang bumalik sa piitan, dahil gusto niyang tulungan silang talunin ang mga halimaw. Aalis na sina Miko at Ari, nang sabihin ni Ari kay Keido na gusto niyang maging isang bayani na kayang protektahan si Hikari, sinabing ito lang ang magagawa niya ngayon, at bigla siyang may naalala, habang iniisip niya kung saan niya narinig ang linya noon. Nakatanggap siya ng tawag mula kay Kasura, na nagtanong sa kanya tungkol kay Hikari, at naisip niya ang tungkol sa pagsisinungaling sa kanya. Ngunit bigla niyang naalala na narinig niya ang linya mula kay Kapitan Katsuragi, na nagsabi kay Kasura na ginalugad niya ang piitan, dahil gusto niyang maging bayani ng lahat, sinasabing ito lang ang kaya niyang gawin ngayon. Tinapos ni Keido ang tawag, at bumalik siya sa piitan, iniisip na may oras pa bago ito magsara. Naabot niya ang ika-10 palapag kasama ang kanyang mga tagapaglingkod, kung saan nakatagpo sila ng isang higanteng halimaw, at nagpasya si Keido na kunin ito, dahil gusto niyang maging isang bayani tulad ni Katsuragi. Isang gabi, nakita ni Kasura si Keido na naglalakad pa uwi, at mukhang pagod siya, kaya nag-alala siya. Tinanong siya ng kanyang ina kung bakit siya palaging umuuwi ng gabi, na iniisip na abala siya sa kanyang trabaho, ngunit tinitiyak niya sa kanya na hindi siya magtatrabaho ng labis. Kinabukasan, naantala ni Keido ang klase dahil late siyang dumating, at sinabihan siya ng kanyang guro na maging mas maagap. Pagkatapos ng klase, tinanong ni Hayako at Shinji si Kasura kung bibisitahin niya si Hikari, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi siya pupunta, at nakita naming natutulog pa rin si Keido. Nagtataka sila kung okay lang siya, kaya ipinaliwanag niya na pagod lang siya, at binanggit niya na kailangan niyang bumalik sa piitan, dahil kailangan niyang hanapin ang elixir. Nagtungo sina Hayako at Shinji sa ospital, kung saan naglaro si Hayako ng mga card game kasama si Hikari, ngunit napagtanto niya na hindi niya ito matatalo. Ibinunyag niya na palaging nagpapadala sa kanya ng mensahe si Kasura, ngunit nagtataka siya kung bakit hindi siya binibisita ni Kasura, iniisip na dahil ito sa nangyari kay Kapitan Katsuragi. Sa palagay niya ay kamag-anak siya ni Kasura, dahil nagbasa siya ng libro tungkol sa kasaysayan ng mga piitan, at napagtanto niya na pareho sila ng pangalan ng pamilya, at magkamukha pa nga ang kanilang mga mata. Sinabi sa kanya ni Hayato na siya ang ama ni Kasura, at alam niyang nawala siya pagkatapos niyang marating ang ika-41 palapag, sa pag-aakalang ayaw siyang bisitahin ni Kasura, dahil ipinapaalala sa kanya ng parke ang kanyang ama. Ngunit iniisip ni Hikari na maaari pa siyang buhayin, kaya gusto niyang hanapin siya pagkatapos niyang gumaling. Bumalik kami sa piitan, kung saan naghahanda si Keito at ang iba pa upang labanan ang isang nagninangas na Sphinx. Ginagamit ni Sylphie ang kanyang kanta para i-buff ang lahat, habang ginagamit ni Miko ang kanyang illusion magic para makagambala dito, at inatake ito ni Ari mula sa likuran. Nagpaputok si Miko, habang ginagamit ni Keito ang kanyang magic sword upang ihatid ang pangwakas na suntok. Napagtanto nila na sila ay nag-level up, at nakita nila na ito ay nahulog lamang ng isang magic core, ngunit iniisip ni Keito na dapat silang magpatuloy, na nagsasabing dapat silang magtungo ng mas malalim sa piitan. Pagkatapos nito, isiniwalat ni Hitsugaya na nakakuha sila ng mahigit 4 na milyong yen,
at sinabihan siya ni Kato na hatiin ito sa 4, na sinasabing miyembro pa rin si Hikari ng kanilang partido. Umuwi si Kato, at nanunood siya ng isang palabas sa TV, kung saan binanggit ng mga bida na ang mga bihirang bagay ay matatagpuan sa mas malalim na bahagi ng piitan. Kaya sa palagay niya ay mapapabuti niya ang kanyang mga pagkakataong mahanap ang elixir kung lalalim siya, at naghahanap siya ng impormasyon tungkol sa mga halimaw sa ika-12 palapag. Kinabukasan, nakita namin si Kato na natutulog sa kanyang klase, kaya pinagalitan siya ng kanyang guro, habang pinagtatawanan siya ng kanyang mga kaklase. Pagkatapos ng paaralan, nagmamadali siyang makarating sa piitan, ngunit sinabihan siya ng kanyang mga kaibigan na magpahinga, dahil ipinipilit niya ang sarili. Alam ni Kasura na ginagawa niya ito para kay Hikari, at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang magpahinga, ngunit nagpasya pa rin siyang pumunta sa piitan. Papasok na siya sa 12th floor nang wala sina Ari at Miko, ngunit bigla siyang nawala ng balanse, nang mapansin ni Sylvie na pagod na siya. Sinabihan siya ni Luciria na huwag masyadong ipagpilitan ang sarili, ngunit sinabi niya sa kanila na mauuna na silang mag-scout. Napagtanto nila na ang ika-12 palapag ay natatakpan ng yelo, at tumingin sila sa paligid, nagtataka kung bakit walang mga halimaw. Naisip ni Kato na dapat silang bumalik. Ngunit biglang nakaramdam ng kakaiba si Sylvie, at nakita nila ang hindi mabilang na mga baboy ramo na sumusugod sa kanila. Tumilikha siya ng isang hadlang upang protektahan ang lahat, at nagsimula silang tumakbo palayo, ngunit napagtanto nila na ang mga baboy ramo ay nahuhuli sa kanila, kaya wala silang pagpipilian kundi ang lumaban. Ginagamit niya ang kanyang kanta para i-buff ang lahat, at pinasabog ni Luciria ang mga halimaw gamit ang kanyang apoy sa impyerno, ngunit sinisingil nila ito, kaya nagsimulang mag-away sina Belia at Kato, habang ipinatawag ni Sylvie ang kanyang banal na kidlat. Nagagawa nilang pumatay ng ilang halimaw, at nag-level up sina Luciria at Sylvie, ngunit nawalan muli ng balanse si Kato, at nataman siya. Dinaig siya ng mga baboy ramo, at malapit nang maabot ang kanyang kalusugan, ngunit iniligtas siya ni Belia, at binanggit ni Sylvie na sila ni Luciria ay nakakuha ng mga bagong kasanayan nang sila ay nag-level up. Sinimulan nila ang kanilang mga spell, habang ang mga halimaw ay sumugod, ngunit pinalabas nila ang kanilang mga kapangyarihan sa parehong oras, na nagdulot ng isang napakalaking pagsabog. Napagtanto ni Belia na walang malay si Kato, kaya pinagaling niya ito, ngunit hindi siya nagigising. Nakikita ni Sylvie ang mga potion sa kanyang bag, kaya kinuha niya ang isa sa mga ito. Sinusubukang painumin ito, ngunit hindi ito gumana, kaya ginamit niya ang kanyang bibig upang pilitin ito sa kanyang katawan. Napagtanto niya na bumubuti na ang kanyang kalagayan, kaya ginawa rin ito ni Luciria, at humalik sila sa paghalik sa kanya, sinabihan siyang gumising. Nagkamalay siya, at pinasalamatan niya ang kanyang mga katulong sa pagligtas sa kanya, ngunit bigla siyang bumagsak. Nakita namin siya sa ospital, kung saan sinusuri siya ng isang doktor nang dumating sina Ari at Miko. Tinanong si Hitsugaya kung ano ang nangyari sa kanya, kaya't ipinahayag niya na nakatagpo siya ng stampede, at ipinaliwanag ng doktor na gumaling na ang kanyang mga sugat salamat sa potion, pero sinasabi pa rin niya sa kanya na magpahinga. Tinanong ni Miko si Kato kung okay lang siya, kaya ipinahayag niya na natatakot siya, at umalis sila sa ospital, habang tinanong siya ni Ari kung gusto niyang ihatid siya nito pa uwi. Ngunit ipinaliwanag niya na magiging okay siya, at tumakas siya, bilang nagtataka sina Ari at Miko kung ano ang nangyayari sa kanya. Nakita namin na sinusunog niya ang kanyang mga magasin tungkol sa piitan, at isang artikulo tungkol kay Kapitan Katsuragi. Pinuntahan niya si Kasura, sinabi sa kanya na sa wakas ay naiintindihan niya ang nararamdaman niya, dahil naisip niya na mamamatay talaga siya sa piitan, na napagtanto kung gaano siya nag-aalala para sa kanya. Binanggit niya na ang kanyang ama ang kanyang bayani, at nang siya ay nawala, may mga taong bumabatikos sa kanya, at ang tanging magagawa niya ay panoorin siya. Kaya't napagpasyahan niyang patunayan niyang mali ang mga haters, at gagawin ang hindi magagawa ni Katsuragi, upang galugarin ang piitan at maging isang bayani, hindi para sa kanyang sarili, ngunit upang patunayan na si Katsuragi ay isang bayani para sa kapakanan ni Kasura. Ngunit humihingi siya ng paumanhin, na nagsasabi na siya ay masyadong natatakot upang magpatuloy. Masaya si Kasura na ginawa niya ito para sa kanya noong una, ngunit binanggit niya na ginagawa niya ito ngayon para sa kapakanan ni Hikari. Naaalala niya ang sinabi sa kanya ng kanyang ama tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging isang bayani, na nagsasabing ito ay isang taong naglilingkod at nagpoprotekta, at isang taong nagsasakripisyo ng kanilang sarili para sa kapakanan ng iba. Kaya sinabi niya kay Kado na siya na ang kanyang bayani, at sa tingin niya ay ganoon din ang nararamdaman ni Hikari. Sinabi niya na kahit na nag-aalala siya para sa kanya kapag pumunta siya sa piitan, sa palagay niya ay pagsisisihan niya ito kung hihinto siya ngayon, kaya sinabi niya sa kanya na bumalik.
Ngunit hindi sigurado si Kado, dahil wala siyang ideya kung paano ibababa ang elixir. Iniisip kung mayroon pa nga ba ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Kasura ang lahat ng magagawa niya ay kung ano ang nasa loob ng kanyang kapangyarihan, at bigla itong nagbigay sa kanya ng ideya. Naghahanda siyang bumalik sa piitan, ngunit ipinangako niya sa kanya na babalik siya. Nakipagkita si Kado sa iba pa sa piitan, at sinabi niya sa kanila na sila ay magsasaka ng mga putik sa unang palapag. Binanggit niya na ang mga bagay ay tila naakit sa kanya, kaya iniisip niya na ang pagsasaka ng slimes ay ang pinakamabilis na paraan upang makuha ang elixir. Binanggit ni Mika na ang mga bihirang bagay ay mula sa mas malalim na palapag, ngunit ipinaalala ni Ari sa kanya na natagpuan ni Kado sina Sylphie at Lysria sa unang palapag. Kaya't lahat sila ay nagsimulang magsasaka ng mga slime, at maging sina Hayako at Shinji ay sumali sa kanilang lahat na nakatuon sa pagliligtas kay Hakari. Nagpapahinga sila pagkatapos ng ilang sandali, ngunit nagsisimula silang mawalan ng pag-asa dahil hindi sila nakakuha ng anumang mga bihirang item. Biglang binati ni Shinji ang kanilang lahat ng maligayang Pasko, at iniisip ni Hayako kung dadalan sila ni Santa ng elixir. Iminumungkahi ni Kado na magsagawa ng Christmas party, iniisip na dapat din silang magdiwang kasama si Hakari, at nagpasya si Mika na hindi siya maaaring sumuko. Ngunit biglang may nadetect si Sylphie na presensya, na nagsasabi na ito ay isang bagay na hindi pa niya naramdaman. Kaya pumunta sila upang suriin ito, at nakakita sila ng putik na bahaghari. Sinabi sa kanila ni Kado na hindi nila ito mapapaalis, kaya pinalibutan nila ito sa lahat ng panig. Sinalakay ito nina Sylphie at Lysria gamit ang kanilang mga spell, ngunit hindi ito sapat, at sinubukang makatakas ng putik, ngunit pinipigilan ito ng lahat na makatakas, at lahat sila ay lumapit, inaatake ito ng sama-sama, at nagawa nilang talunin ito. Nakita namin sina Ari at Mika na inilabas si Hakari sa ospital habang hinahabol sila ng doktor, ngunit nagpasya ang mga magulang ni Hakari na pagkatiwalaan sila. Nakipagkita sila sa iba, at sinabi ni Mika kay Hakari na may gusto silang ipakita sa kanya, na inihayag na nakakuha sila ng servant card mula sa Rainbow Slime. Ibinunyag ni Lysria na para ito sa Fairy Queen na si Titania, na isang healing type servant, kaya iniisip nila na maaari siyang pagalingin. Nagtataka si Hakari kung sigurado sila, ngunit sinabi nilang lahat sa kanya na ipatawag ito, kaya kinuha niya ang card at tinawag ang kanyang katulong. Ipinakilala ni Titania ang kanyang sarili, at sinabi sa kanya ni Kado na may sakit ang kanyang master, ngunit binanggit niya na level 1 pa lang siya, kaya hindi niya lubos na mapapagaling si Hakari. Ang iba ay nag-aalala, ngunit sinabi ni Ari na sinabi niyang hindi niya ganap na mapagaling si Hakari, na nangangahulugang maaari pa rin niya itong bahagyang pagalingin. Kaya't sinabi nila sa kanya na gawin ito, at isinaaktibo niya ang kanyang mga kapangyarihan habang si Hakari ay nagsimulang lumiwanag. Nagtataka si Mika kung ito ay gumana, at si Hakari ay nakabangon sa kama, na sinasabi na siya ay nararamdaman. Mabilis siyang niyakap ni Mika, at tinawag siya ni Hakari na kanyang bayani, na sinasabi sa kanilang lahat na sila ay kanyang mga bayani. Sinabi ni Kado kay Kasura ang lahat ng nangyari, ngunit binanggit niya na ang pagpapagaling ng Titania ay tatagal lamang ng halos 1 taon, kaya kailangan nilang tulungan siyang mag-level up o mahanap ang elixir, upang ganap nilang mapagaling si Hakari. Alam ni Kasura na nangangahulugan ito na kailangan niyang magpatuloy sa pagpunta sa piitan, ngunit sinabi lamang niya sa kanya na alalahanin ang kanilang pangako, na sinasabi sa kanya na bumalik ng ligtas. Binabati niya ito ng maligayang Pasko, at sinubukan ni Kado na magtapat sa kanya, ngunit pinutol siya ng ina ni Kasura. Sinabi sa kanya na lalagnatin siya sa labas. Pagkatapos nito, nakita namin sina Kado at Kasura sa isang dambana, at nagtataka siya kung ano ang nais niya. Kaya't sinabi niya sa kanya na nais niya ang kaligtasan sa piitan, at hindi pa rin siya makapaniwala na iyon lang ang iniisip niya, na sana ay humingi siya ng normal, tulad ng pagpasok sa kolehiyo, ngunit nakikita namin siya kasama ang lahat ng kanyang mga kaibigan, at nagpatuloy sila sa piitan.